Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1891, Pamilya Ying. Mamamatay tao. Agad namang nag-react si Yezuan. Dumating ang disipulo ng Black Dragon Academy ng 9-rank True Emperor sa harap niya para patayin siya. Flash. Galit na galit si Yezuan, at mabilis na ginamit ang flash para umalis, at kasabay nito ay isinakripisyo ang mapa ng 10,000 hayop. Bumaba ng 70% ang pagiging epektibo ng pakikipaglaban ng taong ito sa isang iglap. Kaya lang sa oras na ito, hindi maaaring sumanib si Yezuan sa world-destroying Ghost Dragon, kaya maaari lamang niyang markahan ang kabilang partido ng Death Chase Order, at pagkatapos ay mabilis na masira ang kawalan at umalis. Sa ganitong paraan, nakatakas siya. Bagamat ang lakas ng kabilang partido ay bumaba ng 70%, ang lakas ay malayo sa kung ano ang maaari kong kalabanan, kapag hindi ako magkasya. Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatagpo siya ng isang mamamatay tao sa Black Dragon Battlefield, kung kanino pinagkatiwalaan ang pumatay na ito, natural na hindi na kailangang sabihin, ito ay si Xu Meng. Namarkahan ko na ito ng Death Hunt Order, at kapag gumaling ang aking kakayahan, papatayin kita. Nanliit ang mga mata ni Yezuan, at pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagmamadali. Sa kabutihang palad, pinapayagan lamang ng Black Dragon Battlefield na ito ang True Emperor at mas mababa na makapasok, at hindi makapasok ang half-step na True Venerable at True Venerable level, kung hindi, maaari lang niyang gamitin ang Time Rewind skill. Pagkaraan ng isang araw, lumamig ang pinagsama-samang kasanayan, at tiningnan ni Yezuan ang Escarlata na pamatay na salita sa kalangitan, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Ang taong ito ay ang 9-rank True Emperor, dapat mayroong malaking bilang ng mga Dragon Sword sa Qiankun Ring, patayin siya, baka makakuha ka pa. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling muli si Yezuan, handang pabagsakin ang lalaking iyon. Nag-iwan din ng marka sa kanya ang kabilang partido, at kahapon ay ginamit niya ang Void Gate para magpatuloy sa paggalaw, para maiwasan niya ang pagtugis ng kabilang partido. At ngayon, siya ang nagkusa para matugunan ito. Lalapit sa akin. Matapos maramdaman ng assassin ang aura ni Yezuan kahapon, bahagyang nagulat siya, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Hindi nagtagal, nakipagkita siya kay Yezuan, ngunit ngayon, nagdala din siya ng dalawang katulong. Yezuan, ngunit mayroon siyang lakas na patayin si Xu Jing sa ilang segundo, at medyo mahirap harapin siya ng mag-isa, kaya mas ligtas ito para sa dalawa pang tao. 3 tao. Ang mga mata ni Yezuan ay kumislap, at siya ay sumangot ng malamig. Ngayon, kahit na sumama ka kasama ng 30 tao, hindi ka makakatakas sa kamatayan. Panipi. Sa madaling salita, lumakas ang kanyang hininga. Kasya, sa isang iglap, sumanib si Yezuan sa world-destroying Ghost Dragon, at ang kanyang aura ay biglang tumaas. Noong nakaraang pagkakataon, pagkatapos talunin si Xu Jing, ang Zuxian bloodline ay umusad ng isang beses. Ang paunang bilang ng kill marks ay 6, at maaari itong isalansan ng hanggang 11, at ang bawat pagsabog ng kill mark ay maaaring tumaas ang lakas nito ng 2.2 beses. Ang pinakamahalagang bagay ay ang cultivation space ni Yezuan ay nasakop ang isang malaking bilang ng mga itim na dragon, at ang pagpatay ng isa anumang oras ay sapat na upang punan ang 11 killing seal. 11 killing marks, erupt. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan, at ang kanyang hininga ay lumakas sa pangalawang pagkakataon. 24 na beses. Nagulat ang 3 9-rank True Emperors, at biglang naramdaman na maling tao ang naprovoke nila. Sa susunod na sandali, nawala si Yezuan sa kanilang mga mata. Assassination. Flame Kill Black Dragon Wave. Sa anggulong ito, 3 tao lang ang maaaring sumabog, at sa oras na mag-react silang 3, nakabalot na sila sa Black Dragon Wave of Flame Killing, at sila ay papatayin sa isang iglap. Ding, tumaas ang killing intent value ng host. Ding, tumaas ang killing intent value ng host. Ding, tumaas ang killing intent value ng host. 3 system prompt ang tumunog, at silang 3 ay agad na nahulog. Hindi sapat. Malamig na ngumuso si Yezuan at iniligpit ang Qiankun Ring nilang 3.
Ang lakas ng tatlong taong ito ay talagang mas malakas kaysa kay Xu Jing, ngunit sa harap niya, sila ay mahina pa rin. Sa sandaling iyon, tiningnan lang ni Yezuan ang kanilang Chen Kunring, ngunit walang sertipiko ng pagkakakilanlan ng tatlong taong ito, tila lahat sila ay kinuha bilang pag-iingat, at pagkatapos ay nalantad. Nakakita rin si Yezuan ng malaking bilang ng mga Dragon Sword sa Chen Kunring na ito, at mayroong higit sa 5,000 kopya, na talagang kumikita. Hanggat pinagsama ang mga ito, ang world-destroying Ghost Dragon ay magiging 200,000 scale genius. Megatron, hanapin mo silang tatlo. Kaagad na inimpake ni Yezuan ang tatlong bangkay sa lugar ng pagtatanim at hiniling kay Megatron na maghanap ng mga kaluluwa. Oo naman, si Xu Yang, pero ang tatlong taong hindi ko inaasahan ay galing pala sa pamilya Ying. Nang matapos ang paghahanap ng kaluluwa, naramdaman lang ni Yezuan na nagpalaki si Feng Bihan ng isang lobo na may puting mata. Pagkamatay ni Feng Bihan, halos gumuho ang Feng Alliance, at 2 pamilya ang umalis, na naiwan lamang ang isang pamilya upang suportahan. Ngunit sa huli, umalis din ang pamilyang ito, at ang pamilyang Ying iyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos nitong lumiko ang pamilyang Ying, direkta siyang nagsimulang utusan ng bagong amo na pumunta para patayin siya. Sa kasong ito, kapag ang iba pang 2 pamilya ay umalis, sila ay umalis ng magkasama, kaya bakit mag-abala upang kumilos? Ying Jie, tumingin si Yezuan sa langit, at isang nakamamatay na layunin ang sumilay sa kanyang mga mata. Tinansya niya na tiyak na higit pa sa 3 anak ng pamilyang Ying na ito ang dumating upang patayin siya sa pagkakataong ito, at marami pa. Hindi bale, ituloy muna natin ang pagpatay. Ayaw munang pakialaman ni Yezuan ang mga ito, at nagplanong gamitin muna ang oras para sumanib sa world-destroying Ghost Dragon. Susunod, nagkaroon ng isa pang pagpatay, at nakakuha si Yezuan ng malaking bilang ng mga top-grade Destruction Dragon Scales, na pagkatapos ay ipinagpalit para sa top-grade na world-destroying Dragon Scales. Pagkatapos, nakahanap siya ng isa pang lugar kung saan pagsasama-samahin ang Moltong Dragon na sumisira sa mundo. Sa pagkakataong ito, ang yugto ng pagsasanib ay tumagal ng humigit kumulang 5 araw, na nagbigay daan kay Yezuan na makapasok sa ika-6 na baitang half-step True King, at sa wakas ay narating ng mapanirang mundo na Ghost Dragon ang kaharian ng first-grade True King. Ang pamantayan sa pagpasok ng Black Dragon Academy ay dapat itong magsama ng 10,000 ordinaryong kaliskis ng dragon sa kalahating hakbang na True King stage. Gayunpaman, ang world-destroying Ghost Dragon ay nakapag-fuse na ng 300,000 top-grade Dragon Scales, at ang agwat sa pagitan ng top-grade Dragon Scales at ordinaryong Dragon Scales ay 1,000,000. Kahit na pagsamahin ang mga nangungunang henyo ng Black Dragon Sect, natatakot ako na wala pa sila sa ika-10 ng Ghost Dragon na sumisira sa mundo. Sa 5 araw na ito, sa sandaling lumipas ang oras ng cooldown ng pagsasanib, sasamahan si Yezuan sa world-destroying Ghost Dragon, at pagkatapos ay lalabas sa Pangangaso. Sa makatuwid, mayroon pa ring 300,000, pinakamataas na antas ng kaliskis ng dragon sa kanyang lumalamon na espasyo. Ngayon, lumipas na muli ang cooldown time ng pagsasanib, kaya lumabas si Yezuan para maghanap. Ang gusto niyang gawin ngayon ay hayaan ang world-destroying Ghost Dragon na direktang magsama sa Million Scales, at pagkatapos ay lumabas para guluhin ang Shu League. Gayunpaman, saglit lang siyang gumala, at hindi ito napansin ng grupo ng itim na dragon, ngunit nakakita ng ilang tao mula sa pamilya Ying. Ang dahilan kung bakit niya nakilala ang isa't isa ay dahil din sa hinanap niya ang mga kaluluwa ng 3 miyembro ng pamilya Ying noon. Sa pagkakataong ito, 3 tao pa rin ang dapat nasa bahay. Mamatay, hindi umimik si Yezuan, muling nagsanib, at pagkatapos ay binomba silang 3. Pagkatapos, ginamit niya ang natitirang oras upang manghuli at kumuha ng malaking bilang ng kaliskis ng dragon. Sa sumunod na panahon, si Yezuan ay kapareho ng dati, at kapag lumipas na ang oras ng cooldown ng pagsasanib, lalabas siya upang manghuli. Kung hindi ay mananatili siya sa isang lugar para mag-retreat. Wala pang 1 buwan, nakalusot siya mula sa 6th rank half-step True King hanggang sa True King Realm. Kasabay nito, umabot din sa 1,000,000 ang pinakamataas na antas ng kaliskis ng dragon na pinagsama ng mapang wasak sa mundo na Ghost Dragon. Million scale na henyo,
Nakakalungkot na pinagsasama ng mapanirang mundo na Ghost Dragon ang pinakamahusay na kaliskis ng dragon, at ang epekto ay napakaliit kumpara sa iba, ngunit siya ay mas mahusay kaysa sa mabilis niyang pagsasama. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Kabanata 1872 ang misteryosong pinuno. Ngayong naabot na ang layuning makapasok sa Black Dragon Battlefield, ang susunod na hakbang ay umalis sa Black Dragon Battlefield at humanap ng problema kay Shumeng. Dumaan si Yezuan sa tarangkahan ng kawalan, mabilis na bumalik sa pasukan ng Black Dragon Battlefield, at pagkatapos ay nag-teleport pabalik sa Black Dragon Academy. Ngunit sa ibaba, sa halip na direktang pumunta kina Shouyang at Shujing, diretso siyang pumunta kay Zanlao. Yezuan, may kinalaman ka ba sa akin? Nang makita ni Zanlao si Yezuan na paparating, medyo nagulat siya. Ito ang unang pagkakataon na hinanap siya ni Yezuan. Zanlao, may ilang bagay na gusto kong makita mo. Walang salita, naglabas si Yezuan ng ilang floating shadow spore mula sa swallowing space. Pinagmasdan ito ni Zanlao ng may pagkamausisa, at ang kanyang mukha ay nagbago ng husto. Ikaw bastard, how dare you send someone to harm you? Galit na galit si Elder Zon. Si Yezuan, kung tutusin, ay apprentice din ni Feng Bihan. Ang pamilyang Ying ay nang ahas pang gumawa ng masamang hakbang, talagang nanliligaw ito kay kamatayan. Gayunpaman, darating ang susunod na problema. Biglang may naisip si Zanlao at sinabing, Yezuan, hindi ako naghihinala sa iyo, ngunit itong lumulutang na shadow spore, natatakot akong hindi ako makagawa ng ebidensya. Bakit? Nagtaas ng kilay si Yezuan. Dahil ang kanilang mga alaala ay maaaring mabago, kahit na ito ay isang paghahanap ng kaluluwa, natatakot ako na hindi ito mapatunayan. Umiling si Zanlao. Pagkatapos ng paalala ni Zanlao, nag-react din si Yezuan. Kung binago ng mga taong ito ang kanilang mga alaala, talagang hindi nito mapapatunayan na inatake siya ni Shumeng. Kung ganun, kalimutan mo na. Umiling si Yezuan, ngunit ang tinutukoy niya ay ang ebidensya, at kailangan niyang iulat ang paghihiganti na ang kabilang partido ay nagpadala ng isang tao upang patayin siya. Kamakailan lamang, huwag kang lumabas, at magsanay ng mabuti. Kung maaari, pumunta sa panlabas na tore ng itim na dragon, upang ang mga tao ng Zameng ay hindi maglakas loob na hawakan ka kahit gaano pa sila katapang. Sabi ni Zanlao, Elder Zan, kung makapasok ka sa ika-30 palapag, ano ang magiging reward? Tanong ni Yezuan, itong reward, hindi alam ng karamihan, masasabi ko sayo. Huminto si Zanlao at nagsabi, kung makakapasok ka sa ika-30 palapag, tatanggapin ka ng sect master bilang kanyang disipulo. Master, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Personal na tatanggapin ng pinuno ng Black Dragon Sect ang kanyang mga disipulo, na isang malaking bagay. Sa oras na iyon, pabayaan ang Shulig, maging si Shudong, ang banal na envoy ng Black Dragon, at maging ang dalawang vice hierarchs ay hindi maglalakas loob na hawakan siya. Sige, susubukan ko ngayon. Medyo nasa sabik si Yezuan at mabilis na umalis. Tumingin si Zanlao sa likuran ng kanyang pag-alis, at mabilis na kumislap ang kanyang anyo. Nabalitaan niyang nakarating na si Yezuan sa ika-27 palapag noon. Pagkatapos bumalik mula sa Black Dragon Battlefield sa pagkakataong ito, ang kanyang lakas ay gumawa ng isang qualitative leap. Ilang palapag ang nataman mo. Sa huling pagkakataon, isa lang akong third rank at half-step true king, at naabot ko ang ika-27 palapag. Sa pagkakataong ito, isa na akong first rank true king, at umabot sa 1,000,000 kaliskis ang Ghost Dragon na sumisira sa mundo. Hindi ako makapaniwala, napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. This time, aalis na siya. Kahit nagugulin niya ang 3 puntos ng paglunok, dapat niyang maabot ang 30th floor. Kung maaari kang maging apprentice ng pinuno ng Black Dragon Sect, hanggat ka sa hinaharap. Natatakot ka ba na walang Long Yuan? Hindi nagtagal, dumating siya sa Black Dragon Tower. Hanggat siya ang magiging pinuno ng Black Dragon Sect, ang mga tao sa Shulig ay kailangang magtago kapag nakita nila siya. Pagkatapos ay madali siyang makapaghiganti at hayaan si Shudong na magbigay ng paliwanag. Sa pag-iisip nito, pumasok si Yezuan sa Black Dragon Pagoda. Sa pagkakataong ito, tulad ng dati, madali pa rin niyang nalampasan ang mga kaugalian. Ang itim na dragon sa ika-27 palapag,
na nakipaglaban ng husto noong nakaraan, ay agad din niyang pinatay ngayon. Sa oras na ito, nakarating na siya sa ika-28 palapag. Sa labas ng Black Dragon Tower, kumukulo na. Diyos ko, magsisimula na siyang maghamon sa ika-28 palapag, hindi ko alam kung makakapasa siya ngayon. Ilang beses na nadagdagan ang lakas ng nagbabantay na mga itim na dragon sa bawat palapag ng Black Dragon Pagoda. Sa oras na iyon, hirap na hirap siyang nanalo. Hindi naman dapat ngayon, di ba? Anong imposible? Noong nakita mo siyang tumama sa ika-25 palapag noon, alam mo bang tatama siya sa ika-27 palapag, katulad ni Senior Brother Duan Mo Xinghe? Ang mga salitang ito ay nawala ng imak sa lalaki. Sa katunayan, ang mga bagay ay palaging lumalampas sa kanilang mga inaasahan, at si Yezuan ay palaging nakakagawa ng mga himala na nagbukas ng kanilang mga mata. Hindi ko lang alam kung gagana ito sa pagkakataong ito. Sa oras na ito, sa ika-28 palapag ng Black Dragon Pagoda, nakagawa na si Yezuan. Mata ng assassination. Pinapatay ng apoy si He Longbo. Isang galaw pa lang si Yezuan, ngunit ang hakbang na ito ang agad na pumatay sa itim na dragon sa ika-28 palapag. Clearance. Nirefresh ang tala ng Black Dragon Outer Tower. Sa labas ng Black Dragon Tower, lahat ay natigilan. Pumasa. Ang ika-28 palapag ng Black Dragon Pagoda ay binuksan, at ang record ni Duan Mo Xinghe, ang unang henyo ng Black Dragon Academy, ay na-refresh ni Yezuan. Nako, nakakamangha talaga ang batang ito, sinira pa niya ang record ni Duan Mo Xinghe. Nakataas ang kilay ng deputy leader ng Black Dragon Sect at nakangiting sinabi, naisip niya, na walang makakapagset ng record sa loob ng 100,000 taon. Fengbihan, sa pagkakataong ito ay isang magandang kamatayan. Upang maibalik ang gayong henyo, pagpalain ng Diyos ang aking Black Dragon Cult. Oo, kung lumaki ang batang ito, pabayaan ang White Dragon Palace, kahit na sa harap ng buong Dragon Slaying Alliance, hindi ito mababa. Itong Dragon Slayer Alliance, sa takot na gagawa tayo ng pangalawang itim na dragon na sumisira sa mundo, ngunit gusto mong patayin ang pangalawang dragon, tingnan natin kung hindi natin siya lilinisin. Ilang santo ng itim na dragon ang bamulong. Sa oras na ito, nakatapak na si Yezuan sa ika-29 na palapag, at pagkatapos ay nagsimula ng laban ng walang sinasabi. Pagkatapos ng ilang segundo, sa ika-29 na palapag, ay clear ang antas. Nagulat na naman ang audience. Nang magulat sila, naabot na ni Yezuan ang ika-30 palapag, ang huling palapag ng Black Dragon Outer Tower. Noong nasa 29th floor na siya, parang madali niyang nagagawa. Hindi kaya siya na ang unang super genius na makakalusot sa Black Dragon Pagoda simula nang itatag ang Black Dragon Academy ko. Ang ika-30 palapag ng Black Dragon Pagoda, ito ay isang hamon na lumampas sa 30 realms. Bagamat ang kalaban ay isang itim na dragon, ang agwat sa pagitan ng mga kaharian ay imposible. Hindi masama para sa isang henyo sa ikatlong ranggo na makaakyat sa ika-10 palapag o mas mataas. Napakakaunting mga henyo sa ika-4 na ranggo ang tumama sa ika-20 palapag. Kahit na isang henyo sa ika-5 ranggo, maliban kay Duan Mo Xinghe, sa kasaysayan, iilan lamang ang tumama sa ika-20 palapag. Sa ika-5 palapag, ang Yezuan na ito ay sasalungat sa langit. Narinig ko na may espesyal na gantimpala para makalusot sa Black Dragon Tower, ngunit hindi ko alam kung ano ang magiging reward na ito. Nagulat ang mga tao sa ibaba. Hindi lamang iyon, ngunit maging ang mga santo ng itim na dragon at mga Vice Hierarch sa hangin ay pareho. Vice Sect Master, kung makakalusot talaga siya sa Black Dragon Pagoda, darating ang Sect Master. Tanong ng isang itim na dragon na banal na sugo. Sect Master, hindi ko pa nga nakikita eh. Masyadong misteryoso, di ba? Hindi ko rin alam pero i-report ko sa kanya ang bagay na to. To be honest, kahit ako hindi ko alam kung anong itsura ng leader. Baka si Vice Leader hulang ang nakakaalam. Umiling ang mahabang buhok. Ano, hindi mo pa nakikita si Vice Cult Master Chen? Ang mga santo ng itim na dragon sa paligid ay hindi maiwasang magulat. Ano ang pinagmula ng pinuno ng Black Dragon Sect na ito? Kabanata 1,873 milyong Dragon Source. Sa kanilang pag-uusap, nakalaban na ni Yezuan ang gatekeeper na si Heilong sa ika-30 palapag.
Napakatindi ng labanang ito. Nakakalungkot na ang kasalukuyang lakas ni Yezuan ay tila hindi sapat, at ang antas na ito ay hindi nagawang i-clear ang antas. Nabigo ka ba? Ang mga tao sa labas ay hindi napigil ang magpakita ng pagkadismaya nang makita nila si Yezuan na pinatay ng itim na dragon na nagbabantay sa gate sa ika-30 palapag. Gayunpaman, ngayon lang nila nakita ang eksena ni Yezuan at ang ika-30 palapag na nagbabantay sa itim na dragon na mabangis na nakikipaglaban. Hindi ko inaasahang mabibigo ako. Hindi rin ito inaasahan ni Yezuan. Gayunpaman, siya ngayon ay nasa kaharian ng isang ranggo ng isang tunay na hari, at ang Black Dragon Pagoda ay na-refresh. Pagkatapos maklear ang 29 na antas, makakatanggap si Yezuan ng higit sa 4,000 kopya ng Dragon Origin. Tinatansya niya na pagkatapos isama ang Dragon Origin na ito, magiging sapat na ito. Sa sandaling ito, mabilis siyang umalis, at pagkatapos makatanggap ng napakaraming longyuan, dumiretso siya para umatras. Makalipas ang ilang araw, ding, nakalusot ang host, at kasalukuyang second-rank True King. Si Ding, Yanming Ghost Lord, World Extinguishing Ghost Dragon, Megatron, at Break ang Heaven God Ape Breakthrough ay kasalukuyang pang-anim na ranggo na totoong hari. Ang kaharian ni Yezuan ay bumagsak, at kasabay nito, pinagsama rin ng mapanirang mundo na Ghost Dragon ang higit sa 4,000 mga mapagkukunan ng dragon. Ngayon, kung hahamunin niyang muli ang Black Dragon Pagoda, tiyak na makakalampas siya sa ika-30 palapag at maging disipulo ng pinuno. Nang makita ng mga dayuhang disipulong iyon si Yezuan, sumunod silang lahat. Para kay Yezuan, mayroon lamang silang salitang paghanga. Noon, nang pumasok si Yezuan sa Black Dragon Academy, isa lamang siyang third rank na True Monarch. At gaano katagal ang lumipas ngayon, siya ay nakalusot sa tunay na hari. Hindi ito ang punto ay na pagkatapos maabot ang pangalawang ranggo na tunay na hari, maaari pa rin niyang mapanatili ang titulo ng 5th rank henyo, na isang halimaw lamang. Hindi nagtagal, si Yezuan ay muling nasa ilalim ng Black Dragon Pagoda at dirdiretsyong pumasok. Ang ika-10 antas, ang ika-20 antas, ang ika-25 antas. Ang 29 na antas sa harap ay natapos ng sabay-sabay, nang walang anumang katamaran. Nakita rin ng lahat ang kanyang paglaki, at ang kanyang lakas ay halatang mas malakas kaysa 5 araw na nakalipas. Pagkatapos, ito ay ang ika-30 antas. Pamatay na estado, pagporma ng Sword Zusian. Sunod-sunod na lumabas ang mga card ni Yezuan, at direktang lumaban siya sa gatekeeper na si Hilong sa ika-30 na antas. Sa kabutihang palad, maaari na ngayong makuha ni Yezuan ang killing mark anumang oras. Noong huling beses niyang ginamit ang crowd tactics, nakipag-away siya sa 30th Pass Guard na si Black Dragon. Ngayon, ginagamit pa rin niya ang taktikang ito. Hindi mabilang na immortal killing puppet at hindi mabilang na immortal na mga arrow ang umatake sa nagbabantay na itim na dragon. Bilang karagdagan, mayroong isang sword execution array na walang tigil na tumatakbo, at ang hangin ay umaalulong. Ang grupo ng mga henyo sa labas ng Black Dragon Pagoda, pati na ang Black Dragon Holy Envoy at Vice Cult Master Chen ay napabuntong hininga at pinanood ang laban na ito. Sa labanang ito, hindi ito naabot sa inaasahan ng lahat. Sa huli, si Yezuan ang nanalo. Bagamat hindi masyadong maganda ang taktika, nanalo siya at nakalusot sa ika-30 palapag ng Black Dragon Tower. Actually, nakalusot talaga siya sa Black Dragon Pagoda. Talagang hindi ka panipaniwala, hindi ba't nangangahulugan ito na si Senior Brother Duan mo Xinghe ay mas masahol pa sa kanya? Senior Kuya Duan mo, paano mo may kukumpara kay Senior Brother Ye? Ang mga tao sa ibaba ay nagkaroon ng pananabik na yakapin ang hita ni Yezuan. Sa oras na ito, lumabas si Yezuan mula sa Black Dragon Pagoda, at nahulog din ang mga santo ng itim na dragon at Vice Hierarch sa himpapawid. Oo, hindi ko inaasahan na may isang super genius na makakalusot sa Black Dragon Pagoda sa Black Dragon Academy ko. Si Vice Cult Master Chen ay bumagsak sa lupa at tumingin kay Yezuan ng may kagalakan. Nakita ko ang Vice Hierarch, nakita ko ang mga santo. Naunawaan din ni Yezuan kung sino ang mga taong ito, at nagmamadaling bumati. Mula nang itatag ang aking Black Dragon Academy, wala pang nakakalusot sa Black Dragon Pagoda.
Kahit na ang unang henyo ng aking Black Dragon Academy, si Duan Muxinghe, ay hindi ito magagawa. Hindi ko inaasahan na magagawa mo ito. Nakangiting sabi ni Vice Cult Master Chen, sa palagay ko alam ng lahat na may gantimpala para makalusot sa ika-30 palapag ng Black Dragon Pagoda. Susunod, sasabihin ko sa iyo na ang reward na ito ay ang maging apprentice ng Cult Master. Nang lumabas ang pahayag na ito, nagulat ang lahat. Kung nakalusot ka sa ika-30 palapag ng Black Dragon Pagoda, tatanggapin ka ba bilang apprentice ng pinuno? Ito ay tumataas. Susunod, isusumbong ko kaagad sa pinuno ang bagay na ito, sandali ka lang. Sabi ni Vice Leader Chen kay Yezuan. Oo, tumango si Yezuan. Ngayon, gusto niyang makita kung sino ang nangahas na saktan siya. Ang alagad ng pinuno, sino ang nangangahas na gumalaw. Sa grupo ng mga disipulo ng Black Dragon Academy sa ibaba, marami ring tao mula sa Shu League. Matapos makitang nakarating si Yezuan sa ika-30 palapag, biglang naging napakapangit ng kanilang mga mukha, at nagmamadali nilang ipinasa ang balita sa ibang mga tao sa Shu League. Ngayon, gulo, nang iulat ng mga taong ito ang bagay na ito, ipinaalam din ni Vice Cult Master Chen ang bagay sa Black Dragon Cult Master, ngunit hindi niya ito narinig. Sect Master, sobrang misteryoso talaga, at ni minsan hindi niya ako sinagot. Walang magawang umiling si Vice Cult Master Chen, ngunit sa oras na ito, lumiwanag ang isa pang komunikasyon sa kanyang universe ring. Ang pinuno ay nasa retreat, gagawin ko ito para sa iyo. Isang boses ang narinig ni Vice Bishop Chen at ng iba pang mga banal na sugo. Ang boses na ito ay kay Hu Feng, isa pang pinuno ng Black Dragon Cult. Sa hindi inaasahan, si Vice Cult Master Hu ay talagang nanatili sa Cult Master. Ano ang relasyon ng dalawa? Bago makapag-react si Vice Cult Master Chen at ang iba pang mga banal na sugo, isang itim na anino ang tumawid sa kalangitan. Nakita ko na si Vice Cult Master Hu. Nagmamadaling naghilo ang iilang santo ng itim na dragon. Ang bisita ay si Hu Feng, isa pang deputy leader ng Black Dragon Sect. Pagkarating niya, direktang itinuon niya ang kanyang mga mata kay Yezuan at nagtanong, siya ba iyon? Oo, siya ang nakalusot sa 30th floor ng Black Dragon Pagoda. Tumango si Vice Cult Master Chen. Ngunit sa sumunod na sandali, nabigla siya. Si Master ay nasa retreat, kaya gagawin ko ito para sa akin. Ngayon, tatanggapin ko ang iyong nakababatang kapatid sa ngalan ng amo. Sabi ni Vice Sect Master Hu. Master, nang marinig ito ng mga tao sa paligid, nagulat silang lahat, maging si Chen Xin, ang Vice Sect Master. Hindi kataka-taka, si Hu Feng lamang ang maaaring makipag-ugnayan sa pinuno ng Black Dragon Cult. Lumalabas na si Hu Feng ay apprentice ng pinuno ng Black Dragon Cult. Ito ang unang pagkakataon na narinig nila ito. Hindi ito naintindihan ni Yezuan. Pagkatapos niyang marinig ito, nagmamadali siyang nag-hello, nakita ko si Kuya. Okay, makikita mo na si Master kapag umalis na siya sa customs. Eto ang mga reg along pambati ko sa iyo, tanggapin mo. Pagkatapos magsalita ni Hu Feng, direktang binato niya si Yezuan ng singsing ng Chen Kun, at nasalo ito ng huli at tiningnan ito, namumutla sa takot. Marami, Long Yuan, Nima, mayroong 1,000,000 mapagkukunan ng dragon. Nagulat si Yezuan. Ang World Extinguishing Ghost Dragon ay sumanib na sa milyon-milyong pinakamataas na antas ng kaliskis ng dragon, at ang milyong pinagmumulan ng dragon na ito ay katumbas ng 30 milyong pinakamataas na antas ng kaliskis ng dragon. Itong si Hu Feng, ang isang shot ay masyadong mapagbigay, tama ba? Malaking kawalan ng Long Yuan, dapat mong gamitin muna ang mga ito, at pagkatapos ay pag-usapan ito kapag tapos ka na. Binigyang diin ni Hu Feng. Para sa mga ordinaryong tao, ang pagsasanib ng top grade na kaliskis ng dragon ay halos palaging isang pagkabigo, kaya kumonsumo ito ng marami. Ngunit ang hindi kailanman naisip ni Hu Feng ay ang pagsasanib ng mapanirang mundo na Ghost Dragon na may pinakamahusay na kaliskis ng dragon ay hindi kailanman nabigo, at ang bilis ng pagsasanib ay mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong tao. Kabanata 1874 na kabayaran. Okay, practice hard, and contact me after you enter the inner palace. Matapos sabihin ni Hu Feng ang ganoong pangungusap, umalis siya muli.
Bagamat medyo walang malasakit, nakakuha si Yezuan ng 1,000,000 Dragon Source, na isang malaking sorpresa para sa kanya. Kung pinagsama-sama ang 1,000,000 Dragon Source, 30,000,000 top grade na kaliskis ng Dragon, at ang mapang wasak sa mundo na Ghost Dragon, tiyak na tataas ang kanilang lakas. Gayunpaman, sa napakaraming Long Yuan, ang oras ng pagsasanib ay isang problema. Sa sandaling ito, iniwan lamang ni Yezuan ang iba, bumalik sa kanyang tirahan, at nagsimulang umatras. Nagtagal ang retreat na ito, mahigit 1 buwan. Nang pinagsama ng world-destroying Ghost Dragon ang lahat ng pinakamataas na antas ng kaliskis ng Dragon, ang kaharian ni Yezuan ay nakalusot lamang sa first rank at half-step True Emperor, habang ang world-destroying Ghost Dragon ay umabot sa 5th rank at half-step True Sovereign. Sa kaharian na ito, sa panlabas na palasyo ng Black Dragon Academy, ito pa rin ang pang-ibabang antas ng pag-iral. Gayunpaman, walang nang-ahas na pagdudahan ang lakas ni Yezuan. Sa wakas, kumpleto na ang pagsasanib. Ngayon ang lakas ng mundong sumisira sa Ghost Dragon ay hindi bababa sa 10,000 beses na mas malakas kaysa sa nakalipas na buwan. Nanlaki ang mata ni Yezuan. Sa buwang ito, pinagsama ng mapanirang mundo na Ghost Dragon ang lahat ng 1,000,000 pinagmulan ng Dragon, at ang kabuuang bilang ng kaliskis ng Dragon ay kasing taas ng 30,000,000. Anong si Duan Mo Xinghe, napakamilyong henyo, ang lahat ng hamak sa harap ng mapangwasak na Ghost Dragon. Sa orihinal, inakala ng mga tao mula sa Black Dragon Academy na ang pag-address ni Yezuan sa pagkakataong ito ay magtatagal, kahit man lang kalkulahin sa mga unit ng taon, ngunit hindi niya inaasahan na lalabas sa loob ng higit sa 1 buwan. Bukod dito, nang ito ay lumabas, ang kaharian ay talagang kumuha ng isang husay na paglukso, na sadyang sobrang nakakatakot. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yezuan ay pagkalabas niya, nakita niyang maraming tao ang naghihintay sa kanya. WHO, kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at sa wakas ay dumapo sa isang tao, iyon ay si Shu Yang. Ang mga taong naghihintay sa labas ng kanyang mansyon ay hindi bababa sa kalahating hakbang na True Venerable at mas mataas, at dapat silang lahat ay mula sa panloob na sekta ng Black Dragon Academy. Gayunpaman, sa oras na ito si Shu Yang ay sumusunod sa likod ng isang binata. Young Master, wala ka sa kaugalian, Young Master. Nakangiting bati sa kanya ng binata. Sinulyapan siya ni Yezuan at nagtanong, sino ka? Young Master, ako si Shu Chong, ang pinuno ng panloob na pamahalaan ng Shu League. Ngumiti ang binata at sinabing, narinig ko na sinaktan ng mga tao sa aking Shu League ang Young Master, kaya ngayon dinala ko sila dito para humingi ng tawad. Oh, leader ng Inner Palace Alliance. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Yezuan. Ang dating Shu Jing ay ang pinuno ng Outer Mansion at ang nakababatang kapatid ni Shu Yang. At ngayon, isa pang Inner Palace Alliance Lord ang nagpakita. Ang Shu Yang na ito ay hindi masyadong mahiyain. Sinabi niya na kung papasok ako sa loob ng palasyo, malalaman ko kung gaano kalubha ang kahihinatnan ng pagkakasala kay Shu Meng. Sabi ni Yezuan na may kalahating ngiti. Bastos! Galit na galit si Shu Chong, direktang hinawakan si Shu Yang, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay para lumaban. Nakuha! Isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ni Shu Yang. Ang deputy leader ng marangal na Shu Alliance ay sinampal sa mukha sa publiko. Natatakot akong mawala ang mukha na ito. Alam din ni Shu Yang na nakipagtalo siya sa maling tao. Kung alam niyang may kakayahan si Yezuan na makalusot sa Black Dragon Pagoda, tiyak na hindi na niya muling guguluhin si Yezuan, lalo pa itong i-recruit. Biruin mo, ngayon si Yezuan ay apprentice ng pinuno ng Black Dragon Sect. Maging ang banal na envoy ng Black Dragon ay dapat igalang si Yezuan kapag nakita niya siya, pati na ang kanilang mga disipulo. Young Master, tingnan mo. Nakangiting tumingin si Shu Chong kay Yezuan. Ang bagay na nagbabanta sa akin, pagkatapos ay kalimutan ito. Casual na sabi ni Yezuan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nakahinga ng maluwag sina Shu Chong, Shu Yang at ang nakapalibot na mga disipulo ng Shu League. Ngunit sa sumunod na sandali, tumigas ang kanilang mga mukha. Gayunpaman, ang katotohanan na ipinadala ni Zuyang ang mga anak ng pamilya Ying upang habulin at patayin ako ay hindi maaaring balewalain. Biglang sabi ni Yezuan, Zuyang, magpadala ka ng manghuli sa iyo. Matapos itong marinig ni Shu Chong, nagulat ang katawan ng tigre.
Bakit hindi niya alam ang tungkol dito? Hindi maganda. Malaki rin ang pinagbago ng kutis ni Shu Yang, magiging malaking bagay ito, kahit ang Black Dragon Holy Envoy? Natatakot ako na hindi niya siya mapanatili. Bago pa siya makapagsalita, inilabas na ni Yezuan ang Floating Shadow Spore, na tinanggal niya sa mga alaala ng mga disipulo ng pamilyang Ying. Matapos itong basahin ni Shu Chong, gusto niyang patayin si Shu Yang sa mismong lugar. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Sabi ni Shu Chong, nakatingin kay Shu Yang. Kuya, saglit din akong nabighani sa multo. Isang tao ang gumagawa ng mga bagay at isang tao ang may pananagutan. Kung gusto mong pumatay o pumatay, kaya mo yan. Si Shu Yang ay mukhang handa na siyang mamatay. Ang dating Yezuan ay masasabing walang background. Ngunit ngayon si Yezuan, walang sinuman sa buong Black Dragon Sect ang nang-ahas na hawakan siya. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay apprentice ng pinuno ng Black Dragon Sect. Ang pinuno ng Black Dragon Sect ay nagtatag ng Black Dragon Sect, at ang kanyang lakas ay natural na higit sa 2 vice leaders. Ang maglakas loob na ilipat si Yezuan ay sasampalin sa mukha ang pinuno. Hindi pa banggitin ang banal na envoy ng Black Dragon, kahit si Vice Cult Master Chen ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman kay Yezuan. Naghahanap ng taong pumatay sa akin, bagamat ang bagay na ito ay bago pa ako maging alagad ng pinuno, ngunit hindi ito basta-basta makakalimutan. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at sinabing, tinatamad akong patayin ka. Itong Shu Yang ay miyembro ng iyong Shu League. Gamitin ang Long Yuan at cultivation resources para makabawi. Kabayaran. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni na Shu Chong at Shu Yang, at ang una ay nagtanong, magkano? Well, hindi bababa sa 300,000 Dragon Origin, kasama ang isang katumbas na mapagkukunan ng pagsasanay. Casual na sabi ni Yezuan, 300,000 Dragon. Ito ay hindi maliit na halaga para kay Shu Meng. Gayunpaman, kung aalisin ni Yezuan ang bagay na ito at ipaalam kay Hu Feng, hindi na kailangang umiral ang Shu League, kahit na si Shu Dong ay hindi ito kayang panatilihin. Okay, 300,000 Dragon Origin, kasama ang katumbas na mapagkukunan ng pagsasanay. Kinagat ni Shu Chong ang kanyang mga ngipin at direktang sumang-ayon. Bago hintiyang mag-ulat si Yezuan, kinuha niya ito mula mismo sa Tiancun Ring. Mabuting tao, karapat-dapat na maging pinuno ng alyansa. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Kung hindi niya alam, si Shu Jing, na inalis niya noon, o si Shu Yang, na nakahanap ng papatay sa kanya, o itong si Shu Chong, ay mga anak ni Shu Dong, ang banal na sugo ng Black Dragon, kaya tiyak na handang magbigay si Shu Dong ng 300,000 yuan, kay Long Yuan. Bilang karagdagan sa Shu Jing, Shu Yang at Shu Chong ay mga master na sa totoong antas ng emperador. Sulit para kay Long Yuan na ipagpalit ang buhay ni Shu Yang. Pagkatapos tanggapin ang paghingi ng tawad, si Yezuan ay sumangot ng malamig at sinabing, ako ang bahala, umalis ka. Oo, tara na. Sunod-sunod na tumango si Shu Chong at ang iba pa, pagkatapos ay mabilis na umalis, nang ahas na hindi na muling istorbohin si Yezuan. Tumingin si Yezuan sa likod ng kanilang pag-alis, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay hindi maiwasang bahagyang yumuko. Sa isang sampal at mga kabayarang iyon, gusto mong patayin niya ang apoy. Anong biro? Si Yezuan, na nakatakdang gumanti, ay hindi kailanman binitawan ang mga gustong pumatay sa kanya, ngunit sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, hindi niya kayang harapin ang Shu League na ito. Bagamat ang pinuno ng Black Dragon ang kanyang kasalukuyang sinusuportahan, si Hu Feng ay mukhang hindi masyadong masigasig, kaya gusto ni Yezuan na maghayganti. Nakakuha ako ng isa pang 300,000 na pinagmumula ng Dragon, at ngayon ay maaaring magpatuloy ang pagsasama-sama ng mapanirang mundo na Ghost Dragon. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Kabanata 1875 Black Dragon Stream. Noong una, gusto ni Yezuan na direktang pumunta sa larangan ng digmaan ng Black Dragon upang pumatay ng isa pang round, ngunit ngayon ay may nagbigay sa kanya ng pera, na nakatipid ng maraming oras. Habang bumubuti ang kaharian, tataas din ang bilis ng pagsasanib ng naninira sa mundong Ghost Dragon. Ang 300,000 Dragon Source, ang mundo-destroying Ghost Dragon ay tumagal lamang ng 3 araw upang makumplito ang pagsasanib. Muling tumaas ang kanyang lakas.
Sa sitwasyon ko ngayon, kung gusto kong ma-promote sa gobyerno, walang magiging problema. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso na mag-a-apply siya sa Black Dragon Academy. Ngayon, mayroon bang sino man sa Black Dragon Academy na hindi nakakakilala kay Yezuan? Maging sa panloob na palasyo, maraming tao ang dumating upang makita ng personal si Yezuan, kabilang ang maraming kabataang disipulo. Kung kaya nilang umakyat kay Yezuan, papaakyat sila sa langit. Gayunpaman, ang pamilya ni Yezuan ay mayroon ng 2 magagandang asawa, at hindi na siya nang ahas na manggulo pa ng mga bulaklak. Ang walang malasakit na mukha na iyon ay direktang nakahiwalay sa mga babaeng disipulong ito. Hindi nagtagal, na-promote si Yezuan mula sa panlabas na palasyo ng Black Dragon Academy patungo sa panloob na palasyo. Senior Kuya, nakapasok na ako sa loob ng palasyo. Matapos makapasok sa loob ng palasyo, mabilis na nag-transmit ng boses si Yezuan kay Hufeng. Sige, hanapin mo ako. Sagot ni Hufeng. Pagkatapos magtanong, naunawaan ni Yezuan ang tirahan ni Hufeng, at pagkatapos ay sumugod kaagad. At nang dumating siya sa tirahan ni Hufeng, kalalabas lang ng huli. Ang tagal na kitang hindi nakikita, marami na namang nasira ang kaharian mo, nakakamangha. Hindi mapigilan ni Hufeng na humanga. Nanalo ng premyo si Kuya. Mahinhin na sabi ni Yezuan. Nasa retreat pa rin si Master. Sabi niya babalik siya para makita kapag katapos mong makuha ang mana ng Black Dragon, sabi ni Hufeng. Sa katunayan, hindi interesado si Yezuan sa pinuno ng Black Dragon Sect, ngunit ang pamana ng Black Dragon sa mga salita ni Hufeng ay nakakuha ng kanyang pansin. Senior Kuya, ano ang mana ng Black Dragon? Tanong ni Yezuan. Kung alam mong makakapasa ka sa Black Dragon Stream, makukuha mo ang mana ng Black Dragon. Sa madaling salita, makikilala ka ng Dragon Soul, sabi ni Hufeng. Ang kaluluwa ng dragon ay ang kaluluwa ng sumisira sa mundo na itim na dragon hindi mabilang na taon na ang nakakaraan. Kung gayon, paano ako makakapasok sa Black Dragon Stream? Nagtatakang tanong ni Yezuan. Ang unang antas ng Black Dragon Stream ay nangangailangan ng hindi bababa sa kalahating hakbang ng True Venerable upang makapasok. Ang pangalawang antas ay ang True Venerable, at iba pa. Mayroong 5 antas ng Black Dragon Stream. Kapag pumasok ka sa ikatlong antas ng Black Dragon Stream, makakatagpo mo ang Dragon Soul. Sagot ni Hufeng. Ang unang antas ay isang kalahating hakbang na True Venerable, ang pangalawang antas ay isang True Venerable, pagkatapos ay ang ikalimang antas. Hindi ba ito kalahating sagrado? Nagtaas ng kilay si Yezuan. Ang ikatlong Black Dragon Stream ay isang kalahating hakbang na antas ng True Emperor. Sa kanyang kasalukuyang kaharian, kung puno na ang kanyang firepower, dapat ay makakamit niya ito. Ang Black Dragon Pagoda, hindi mo na kailangang pumunta doon. Ang panloob na tore ay kapareho ng panlabas na tore, na may kabuuang 30 palapag. Kung kailangan mo ng Long Yuan, huwag mag-atubiling pumunta sa akin para dito, o pumasok sa una at ikalawang layer ng Black Dragon Stream, kunin mo ito. Sabi ni Hufeng. Sa katunayan, nagastos na si Yezuan ng higit sa 1,000,000 Long Yuan. Ngunit ayaw niyang hilingin kay Hufeng na magtanong, pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay maaaring maghinala. Sa makatuwid, ang kanyang plano ay pumasok sa Black Dragon Stream upang makuha ang pinakamahusay na kalistis ng dragon ng mag-isa. Senior Kuya, pagkatapos ay magpapalam muna ako. Ikinuyong ni Yezuan ang kanyang mga kamao kay Hufeng at umalis. Ang Black Dragon Stream ay isang magandang lugar. Ang unang 2 antas ay hindi dapat maging problema para kay Yezuan. Pagkatapos, si Yezuan ay kailangang gawin ito mismo. Mayroong daan-daang libong mga disipulo sa panlabas na palasyo ng Black Dragon Academy, at halos 100,000 sa panloob na palasyo. Sa kaharian ni Yezuan, walang mas mababang antas kaysa sa kanya. Gayunpaman, walang nakakaalam ng kanyang mukha. Pagkatapos magtanong, dumiretso si Yezuan sa Black Dragon Stream, at pagkatapos ay atras na naman siya. Ang panlabas na mansyon ay tinatawag na Black Dragon Battlefield, at ang itim na mansyon ay tinatawag na Black Dragon Stream. Nang dumating si Yezuan sa Hilongjan sa pamamagitan ng teleportation, medyo nagulat siya. Sa larangan ng digmaan ng Black Dragon, may mga dragon na umuungal sa lahat ng dako, ngunit sa Black Dragon Stream na ito, wala man lang tunog, na medyo kakaiba.
But then, nalaman niya agad. Ngayon ang aking posisyon ay ang unang layer na Black Dragon Stream, at narito ang hindi bababa sa kalahating hakbang na True Venerable Black Dragons. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso na nakakita siya ng isang itim na anino sa kalangitan, ngunit sinulyapan niya ito at nalaman na hindi iyon isang itim na dragon. Ito ay isang kakaibang dragon. Upang maging tumpak, ito ay isang sukat na dragon. Wala itong buhay. Isa talaga itong scale dragon na binago mula sa ilang pinakamataas na kalidad na kaliskis ng dragon at ordinaryong kaliskis ng dragon. Ito ay maginhawa, isave ako upang may sama. Kinusot ni Yezuan ang kanyang mga mata at direktang binati siya. Tinansya niya na ang scaled dragon na ito ay nasa rank 6 at half-step na True Venerable. At sa lakas ng mapangwasak sa mundong Ghost Dragon, hindi magiging problema ang madaling malutas ito. Tamang-tama, pagkaraang lapitan ng mapangwasak na Ghost Dragon, pinatay nito ang dragon sa isang suntok. Gayunpaman, may natuklasan din si Yezuan. Ang linlong na ito ay hindi apektado ng mapa ng mga hayop, kung tutuusin, hindi ito isang hayop. Mukhang hindi ganoon kadaling pasukin ang Black Dragon Stream na ito. Bumantong hininga si Yezuan, tinipon ang nakakalat na kaliskis ng dragon, at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ang dragon na ito ay nagdala ng maraming mga nadagdag, medyo nagsasalita, ito ay higit pa sa itim na dragon. Sa mga sumunod na araw, gumugol din si Yezuan sa mabigat na Black Dragon Stream na ito, at ang pamamalagi na ito ay higit sa isang buwan. Sa nakalipas na buwan o higit pa, hindi niya alam kung ilang dragon, Bone Dragon, at Blood Dragon ang napatay niya. Anyway, malaki ang nakuha niya. Hindi lamang nakapasok ang kaharian sa isang tunay na emperador sa unang baitang, ngunit ang pinakamataas na antas na kaliskis ng dragon na pinagsama ng mapangwasak sa mundo na Ghost Dragon ay tumaas din sa 60 milyon. Ito ay isang napaka-nakakatakot na numero, dahil kahit na ang banal na mensahero ay maaaring hindi higit pa kaysa sa mapanirang mundo na Ghost Dragon. Ang bloodline ng Ghost Dragon na sumisira sa mundo ay parang katulad ng sa itim na dragon na sumisira sa mundo. Hindi ko alam na makikilala ko ang kaluluwa ng dragon. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Kung makukuha mo ang pamana ng itim na dragon, tiyak na aabang muli ang lakas ng multong dragon na sumisira sa mundo. Gayunpaman, siya ay kasalukuyang nasa unang antas ng Black Dragon Stream, at ang pagkakataong makatagpo ng isang Dragon Soul ay 0, dahil ang Dragon Soul ay maaari lamang lumitaw sa ikatlong antas ng Black Dragon Stream. Sa makatuwid, nagpa siya si Yezuan na magpatuloy. Marami sa iba pang mga henyo mula sa Black Dragon Academy ay nasa Black Dragon Stream din, ngunit sa pagpapabuti ng kanilang kaharian, ang kanilang kakayahang lumukso sa mga hamon ay patuloy na bababa. Ang World Extinguishing Ghost Dragon, gayunpaman, ay kayang panatilihin ang record na ito, at ito ay lumalakas at lumalakas. Siyempre, kapag naabot na ng nakakasira ng mundong Ghost Dragon ang tunay na emperador o semi-sage, tinatayang hindi na ito makakalaban sa napakaraming kaharian. Nadama niya na ang pinakamahusay na kaliskis ng dragon ay hindi dapat pagsamahin ng walang katiyakan, at dapat mayroong limitasyon, kahit na hindi niya alam kung magkano. Sa oras na ito, tumungo na siya sa pangalawang batis ng itim na dragon. Ang mga dragon, Bone Dragon at Blood Dragon dito ay nasa antas ng tunay na paggalang. Matapos silang patayin, ang ani ay higit pa sa unang stream ng itim na dragon, marami. Pagkatapos, nagsimula siyang patuloy na pumatay, at ang rate ng paglago ng Ghost Dragon na sumisira sa mundo ay patuloy na tumaas. Matapos pagsamahin ang napakaraming pinakamataas na kalidad na kaliskis ng dragon, ang lakas ng nakakasira ng mundo na Ghost Dragon ay patuloy na bumuti. Tinansya ni Yezuan na ang pinakamataas na kalidad na kaliskis ng dragon na pinagsama ng mapanirang mundo na Ghost Dragon ay halos papalapit sa 100 milyon. Kabanata 1876 na imbitasyon mula sa White Dragon Palace. Billion Scale Henyo, hindi banggitin ang 100 milyong kaliskis, kahit na ito ay isang henyo ng 10 milyong kaliskis, walang disipulo sa Black Dragon Academy ang nakarating dito. Sa 10 milyong antas, tanging ang 8 itim na santo ng dragon ang nakarating dito. Para naman kay Hu Feng at sa deputy leader na si Chen, hindi alam ni Yezuan. Sa kanyang panahon sa Heilongjian, talagang nakilala ni Yezuan ang maraming kapwa disipulo at kapatid,
ngunit nanatili sila sa Heilongjian buong taon, kaya hindi nila kilala si Yezuan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nang si Yezuan ay nangangaso kay Linlong, may nakilala siyang tao. Ito ay isang binata na malakas ang aura, hindi ko alam kung anong kaharian ito. Sa nakaraang karanasan, lumayo si Yezuan sa taong ito at mag-ingat sa kabilang partido. Junior kuya, huwag kang masyadong mag-ingat. Sabi ng binata, may mali ba? Direktang tanong ni Yezuan. Tama, ang pangalan ko ay Yuan Lai, at gumawa ako ng isang espesyal na paglalakbay upang mahanap ka, junior brother. Ngumisi ang binata, at pagkatapos ay, sinabi na may voice transmission, hindi ko alam kung gusto ni junior brother Ye na umakyat ng mas mataas. Umakyat ka sa taas, anong ibig mong sabihin? Naguguluhan na tanong ni Yezuan. Ang pag-akyat sa mas mataas ay nangangahulugan na maaari kang lumipat sa isang bagong kapaligiran, isang mas mahusay na kapaligiran kaysa sa Black Dragon Cult. Sabi ni Yuan Lai sa pamamagitan ng voice transmission. Nang marinig ito, hindi sinasadyang pumikit ang mga mata ni Yezuan. Ano ang ibig sabihin nitong Yuan Lai? Maaaring siya ay, ikaw, taga White Dragon Palace ka ba? Agad na nahulaan ni Yezuan ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Ang Yuan Lai na ito ay marahil ang especially iyan ng White Dragon Palace. Haha, oo naman. Nakangiting sinabi ni Yuan Lai. Ang White Dragon Temple ay mas malakas kaysa sa Black Dragon Cult, at ito ang tamang paraan. Kung ang isang henyong tulad mo ay handang sumali sa aking White Dragon Temple, tiyak na siya ay pahalagahan. Naghalo na ang mga tao sa White Dragon Hall sa Black Dragon Academy. Anong kapabayaan? Nag-isip sandali si Yezuan at sumagot, maganda ba ito? Long Yuan, walang limitasyong supply. Sabi ni Yuan Lai, walang limitasyon. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Kung noon, tiyak na matutokso siya kapag narinig niya ito, ngunit ngayon ay pakiramdam niya ay malapit ng makadina ang pagsasanib ng Multong Dragon na sumisira sa mundo na may pinakamagagandang kaliskis ng dragon. At saka, ngayong kaya na niyang kumita ng Long Yuan, bakit siya sasali sa White Dragon Palace? Heilongjiao, prituhin mo siya ng mabuti. Sorry, tumanggi ako. Umiling si Yezuan at tumanggi. Junior kuya, alam mo ba ang kahihinatnan ng pagtanggi mo? Biglang lumubog ang mukha ni Yuan Lai. Alam ko, hindi ba siya ang pumatay sa iyo? Tumango si Yezuan. Ayoko ring patayin ka, kaya sumama ka sa akin hanggat hindi mo iniisip. Sabi ni Yuan Lai, at magsisimula na. Hindi ganoon kadaling mahuli ako. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan at aalis na sana, ngunit nalaman niyang hindi magagamit ang Eye of the Void. Hindi maganda. Ang kanyang mukha ay nagbago ng husto, at bago pa siya makapag-react, inabot na ni Yuan Lai at hinawakan siya mula sa ere. Talagang emperador din naman ako. Kung hahayaan mong makatakas ang totoong emperador, mas mabuti pang tamaan ko siya hanggang mamatay. Ang boses ni Yuan Lai ay nahulog sa tenga ni Yezuan. Diyos! Hindi inaasahan ni Yezuan na ang kabilang partido ay naging tunay na antas ng emperador. Hindi ba dapat pumunta ang ganoong tao sa ika-4 na stream ng itim na dragon? Kung ang tunay na antas ng emperador ay mananatili sa ikalawang batis ng itim na dragon, hindi ba siya natatakot na makaakit ng atensyon? Alam mo, sarado ang Black Dragon Academy. Yuan Lai, tama, naalala kita. Kumislap ang mga mata ni Yezuan, at gumalaw ang kanyang isip. Bumalik sa oras. Sa susunod na sandali, bumalik si Yezuan sa kahapon, at pagkatapos ay mabilis na nabasag ang kawalan at umalis sa Black Dragon Stream. Hindi ko akalain na ang Black Dragon Academy ay pinasok din ng White Dragon Palace. Mukhang kailangan mong mag-ingat. Pagkatapos umalis sa Heilongjian, naisip ni Yezuan ang kanyang sarili. Nanatili muna siya sa loob ng palasyo ng isang araw para makabawi mula sa paglamig ng time-lapse, at pagkatapos ay nag-imbestiga, at talagang natagpuan niya si Yuan Lai. Ang Yuan Lai na iyon, hindi kailanman iisipin na si Yezuan ay walang dapat mag-imbestiga sa kanya. Sa ganoong tunay na emperador na nakatitig sa kanya, medyo natatakot din si Yezuan, ngunit sa kabutihang palad, may mga pagkakataon na naroon ang kasanayan sa pagbaligtad ng oras, at hindi siya ma-accident maliban kung ang isang random na gawain ay na-trigger. Isa na lang akong first-rank true emperor. Ngayon, pagkatapos si Yuan Lai ay isang first-rank true emperor,
12-12 ng mga realm na mas mataas kaysa sa akin, at hindi niya ito matatalo sa ngayon. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso na nagpasya siyang umatras. Ang cultivation resources na nakuha niya noon kay Xu Meng ay sapat na para makalusot siya sa tunay na emperador, kaya hindi na niya kailangang mag-alala. Sa susunod na yugto ng panahon, pupunta siya sa Black Dragon Stream isang beses sa isang araw, ngunit nanatili siya sa unang layer ng Black Dragon Stream. Sa sandaling lumipas ang oras ng integration, mabilis siyang makakalagpas sa kawalan at babalik, at pagkatapos ay hahayaan ang World Destroyer Ghost Dragon na makipag-fuse sa Dragon Origin. Sa isang kisap mata, mahigit isang buwan na. Ding, ang host ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay, at kasalukuyang isang first-class half-step true honor. Si Ding, Yanming Ghost Lord, World Extinguishing Ghost Dragon, Megatron, at Heaven-breaking Divine Ape Breakthrough ay kasalukuyang 5-rank and half-step true venerable. Sa oras na ito, ang lakas ni Yezuan ay mahigit isang buwan na ang nakalipas, at hindi niya alam kung ilang beses na mas malakas. Sa lakas niya ngayon, kung makaharap niyang muli ang Yuan Lai na iyon, dapat ay kaya niyang lumaban, ngunit kung gusto niyang talunin si Yuan Lai, natatakot ako na hindi ito gagana. Pagkatapos ng lahat, ang Yuan Lai na iyon ay isa ring rank 4 na henyo. Sa pag-unlad ng kanyang kaharian, bagamat ang kanyang kakayahan na hamunin ang antas ay bumaba ng husto, hindi ito isang bagay na kanyang kakayanin. Ngayon, muling bibisitahin ni Yezuan ang Hilongjian. Ang pinakamataas na kalidad na kaliskis ng dragon na pinagsama ng mapanirang mundo na Ghost Dragon ay nasa 150 milyon na, at tila hindi pa ito tapos, hindi masama. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Akala niya noon ay sapat na ang 100 milyon. Kung tutuusin, ang Black Dragon Holy Envoy ay nasa 10 million level lang, at hindi niya inaasahang lalampas ito. Ito ay isang magandang bagay para sa kanya. Gayunpaman, habang papunta siya sa Hilongjian, bigla siyang may nakasalubong. Bago siya lumabas, palagi siyang nasa spotlight, at sa pagkakataong ito ay walang pagbubukod. Ngunit sa pagkakataong ito, sa grupo ng mga nanonood, nakita niya si Yuan Lai na pumatay sa kanya bago ibalik ang oras. Sa wakas magkita tayo, Death Chase. Sa ngayon, sumulyap lang si Yezuan sa kanya at mabilis na minarkahan ang kabilang partido ng Death Pursuit Order. Matapos mamarkahan ng Death Pursuit Order, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagharang ng kalaban. Siyempre, dahil ang White Dragon Hall ay maaaring mag-install ng isang Especially Iya, maaari itong mag-install ng pangalawang Especially Iya, kaya sa loob ng Black Dragon Academy, dapat mayroong higit pa sa Yuan Lai bilang isang Especially Iya. Di bale, sige walisin muna natin ang Black Dragon Stream. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Anyway, may kakayahan siyang bumalik sa nakaraan, kaya hindi siya natatakot kay Yuan Lai. Gayunpaman, nang pumasok siya sa Black Dragon Stream sa pagkakataong ito, ang lupa ng Black Dragon Stream ay biglang nagsimulang manginig ng marahas. Anong nangyari? Nagtaas ng kilay si Yezuan. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong bagay, hindi lamang iyon, kundi pati na rin ang mga disipulong gumagala sa Black Dragon Stream sa buong taon. Bago pa makapag-react si Yezuan, isang anino ang nagmula sa langit, at pagkatapos ay direktang sumugod sa katawan ng Ghost Dragon na sumisira sa mundo sa bilis ng kidlat. What the hell? Napatingin si Yezuan sa Ghost Dragon na sumisira sa mundo ng may pagtataka, at pagkatapos niyang maramdaman ito ng mabuti, nalaman niyang biglang tumaas ang aura ng Ghost Dragon na sumisira sa mundo. Kabanata 1877 Dragon Soul. Ano, sabi mo ang anino na liwanag kanina ay ang kaluluwa ng dragon. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Sumanib na ang mapangwasak sa mundong Ghost Dragon sa kaluluwa ng dragon na iyon, kaya tataas ang aura nito, at bumuti din ng husto ang lakas nito. Gayunpaman, bakit ang kaluluwa ng dragon na ito ang nagkusa na pumunta sa pintuan? Hindi ba't simula pa lamang sa ikatlong batis ng itim na dragon, lilito na ang mga kaluluwa ng dragon? Maaaring ito ay dahil ang World Extinguishing Ghost Dragon ay pinagsama ang isang malaking bilang ng mga pinakamataas na kalidad na kaliskis ng dragon. Hindi maintindihan ni Yezuan. Sabi mo, ngayon malabo mong maramdaman kung nasaan ang ibang mga kaluluwa ng dragon. Pagkatapos makipag-usap ni Yezuan sa Ghost Dragon sa kanyang isipan, medyo nagulat siya.
Kapareho ito ng orihinal na Maltong Dragon na sumisira sa mundo pagkatapos isama ang mga kaliskis ng dragon na sumisira sa mundo, madarama nito ang posisyon ng iba pang kaliskis ng dragon. Well, ang galing! Iniisip ang posibilidad na pagsamahin ang isang malaking bilang ng mga kaluluwa ng dragon sa susunod. Medyo nasasabik si Yezuan, at nagmamadaling umalis para sa pangalawang antas na Black Dragon Stream. Sa pagkakataong ito, gusto niyang masira ang Triple Black Dragon Stream. Ang Triple Black Dragon Stream ay nasa half-step True Emperor level, ngunit si Yezuan ay nakalusot na ngayon sa first rank half-step True Emperor, at ang mapangwasak sa mundo na Ghost Dragon ay nakuha muli ang Dragon Soul, at ang tunay na kapangyarihan ng labanan ay umabot na sa totoong antas ng Emperador. Ang Triple Black Dragon Stream ay dapat nawala sa kanya. Sa unang antas ng Black Dragon Stream at sa pangalawang antas ng Black Dragon Stream, talagang maraming mga shortcut ang dapat gawin, kaya hindi nagtagal ay dumating si Yezuan sa pangalawang antas na Black Dragon Stream. Sa pagkakataong ito, hindi na siya gagala sa ikalawang antas ng Black Dragon Stream, ngunit dumiretso sa triple level na Black Dragon Stream. 3-layer Black Dragon Stream, na lahat ay half-step True Emperor level. Ang ani ay tiyak na higit pa kaysa dati, ngunit nag-isip sandali si Yezuan, pagkatapos ay tumingin sa langit. Ang salitang Escarlata na pagpatay ay biglang tumawid sa isang malaking distansya, at ang lokasyon ay isang itim na batis ng dragon. Tapos si Yuan Lai, tulad ng inaasahan, ay sinundan siya. Well, kapag nalampasan ko ang oras na ito, papatayin kita ng hindi iniiwan. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Tinansya niya na pagkatapos na makapasok sa Triple Black Dragon Stream, magagawa niyang makapasok sa second rank half-step True Venerable, at kung maglakas loob si Yuan Lai na umakyat, papatayin niya ang kalaban. Hindi nagtagal, dumating si Yezuan sa Triple Black Dragon Stream mula sa pangalawang antas na Black Dragon Stream. Tinatayang aabot ng isang araw para makahabol, patayin muna natin. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Matapos pagsamahin ng mapanirang mundo na Ghost Dragon ang kaluluwa ng dragon, mayroon itong pakiramdam ng iba pang mga kaluluwa ng dragon. Sa oras na ito, nakakaramdam ito ng tatlong hibla. Pumunta ka. Sa ngayon, nagmamadali si Yezuan sa kanyang paglalakbay. Umaasa sa induction ng World Extinguishing Ghost Dragon sa kaluluwa ng dragon, mabilis niyang natagpuan ang pangalawang liwanag ng anino, na isa pang kaluluwa ng dragon. Siyempre, ang kaluluwa ng dragon na ito ay katulad ng nauna. Ito ay isang labi lamang ng itim na dragon na sumisira sa mundo. Matapos itong maabsorb ng World Extinguishing Ghost Dragon, muling tumaas ang aura nito. Hindi ko alam kung ilang kaluluwa ng dragon ang nasa Black Dragon Stream. Yung lalaking yun, sa wakas nandito na. Matapos makuha ng World Extinguishing Ghost Dragon ang kaluluwa ng dragon, si Yezuan ay nasa malayo at nalaman na sa wakas ay naabutan na ni Yuan Lai. Ang matitiyak ni Yezuan ay hindi siya namarkahan ng kabilang partido, kung hindi, tiyak na matutuklasan siya ng mga master ng Black Dragon Sect. Kaya naman medyo na-curious siya kung paano siya naabutan ng kabilang partido. Kuya, may problema ba? Sigaw ni Yezuan mula sa malayo. Pagkatapos ay tumawid si Yuan Lai at sinabing, "Hello, Junior Brother Yezuan, ang pangalan ko ay Yuan Lai." "Alam ko," tumanggo si Yezuan. Ang sagot na ito ay ikinagulat ni Yuan Lai, dahil ito ang unang pagkakataon na nagkita sila ni Yezuan, paano siya makikilala ni Yezuan. Ngunit ang hindi niya alam ay nakilala na niya si Yezuan noon, at sinubukan din niyang i-recruit si Yezuan, ngunit nabigo siya. Sa huli, ginamit ni Yezuan ang oras upang bumalik sa nakaraan. Pagkatapos, sinubukan nitong si Yuan Lai na i-recruit muli si Yezuan bilang especially iya sa White Dragon Palace. "Senior Kuya, nandito ka ba para subukan ang loyalty ko? Masyadong mababa ang teknik." Matapos marinig ito, umiling lang si Yezuan at nakangiting sinabi. Natigilan si Yuan Lai, at nang ahas na mahalin si Yezuan bilang isang taong ipinadala ng mga nakatataas na pinuno ng Black Dragon Sect upang subukan kung talagang tapat si Yezuan sa Black Dragon Sect. "Junior Kuya, I can tell you very seriously, totoo yung sinabi ko kanina." Sabi ni Yuan Lai, "Hehe, paanong madaling makalusot ang Black Dragon Cult? Kung talagang taga White Dragon Palace ka, hindi ka ba matutuklasan?" Patuloy na tanong ni Yezuan.
Paliwanag ni Yuan Lai, Junior Brother, hindi ka naniniwalang tama ito. Kung tutuusin, ang Black Dragon Academy ay mahigpit na binabantayan. Gayunpaman, may alam akong lihim na daanan para lisanin ang Black Dragon Academy. Kung pumayag ka, aalisin kita kaagad. Hindi yun gagana, kailangan ko pang mangolekta ng mga kaluluwa ng dragon. Direktang umiling si Yezuan. Dragon Soul, meron ako dito. Sabi ni Yuan Lai. Ilan? Maraming taon na akong naghahanap ng pangatlong pwesto sa Black Dragon Stream, at nakakita ako ng 10 hibla ng mga kaluluwa ng dragon. Kung kailangan mo sila, ibibigay ko silang lahat sa iyo. Napakabigay na sabi ni Yuan Lai. Ang mga ordinaryong tao, kahit na makahanap sila ng kaluluwa ng dragon, ay hindi maramdaman ang lokasyon ng ibang mga kaluluwa ng dragon. Bukod dito, narinig ni Yezuan na ang kaluluwa ng dragon na ito ay karaniwang pumupunta sa pinto sa sarili nilang inisyatiba, at bihirang mahanap ito. Napakabuti na makahanap si Yuan Lai ng 10 kaluluwa ng dragon. Pagkatapos ay ibigay mo sa akin ang kaluluwa ng dragon, at sasama ako sa iyo sa loob ng 10 araw. Biglang sabi ni Yezuan. Tokyo, mabuti. Tumango si Yuan Lai at direktang ibinato kay Yezuan ang bote na naglalaman ng 10 hibla ng kaluluwa ng dragon. Ito ang nakuha niya matapos maglakad sa Black Dragon Stream sa loob ng halos 10,000 taon. Ngayon ay ibinigay na ang lahat kay Yezuan. Iniisip niya na kung nagsisinungaling si Yezuan sa kanya, siya ay sapilitang kukunin. Gayunpaman, kung si Yezuan ay maaaring puwersahang ibalik sa White Dragon Hall, ito ay isang malaking tagumpay. Marahil ay hindi niya makukuha ang kaluluwa ng dragon, ngunit makakakuha siya ng isang malaking kayamanan ng langit at lupa upang mapabuti ang kanyang paglilinang. Kung ikukumpara sa Leapfrog Challenge, mas kaakit-akit pa rin ang kaharian. Gayunpaman, si Yezuan ay hindi isang 3 taong gulang na bata, kaya madali siyang malinlang. Sok, sapat na ang 10 hibla ng kaluluwa ng dragon. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata, at agad na inilagay sa planting space ang mapanirang mundo na Ghost Dragon, at pagkatapos ay hinayaan itong pinuhin ang kaluluwa ng dragon. Kung napakaraming mga kaluluwa ng dragon ay pino, ang lakas ng mapanirang mundo na Ghost Dragon ay mapapabuti din ng malaki. Ang pinakamahalagang bagay ay na pagkatapos ng 10 araw, ang kaharian ni Yezuan ay muling mapaunlad, na maabot ang ika-4 na ranggo at kalahating hakbang na tunay na kagalang-galang. Sa oras na iyon, tiyak na mapapatay niya ang Yuan Lai na ito, at pagkatapos ay sundan ng baging upang maghanap ng iba pang mga especially iya ng White Dragon Palace. Lumipas ang oras araw-araw, at sa panahong ito, pinrotektahan ni Yuan Lai si Yezuan. Makalipas ang 10 araw, ang host ay nakagawa ng isang pambihirang tagumpay, at sa kasalukuyan ay isang 4th grade half-step true venerable. Yanming Ghost Lord, World Extinguishing Ghost Dragon, Megatron, at Heaven-breaking Divine Ape Breakthrough, ang kasalukuyang ika-8 ranggo at kalahating hakbang na true venerable. 2 system prompt ang tumunog sa isip ni Yezuan. Pambihirang tagumpay. Bukod dito, ang 10 hibla ng mga kaluluwa ng dragon ay halos tapos na. Matapos maramdaman ang pagbabago sa hininga ni Yezuan, labis ding nagulat si Yuan Lai. Sa 10 araw, ang paglusot ng 2 beses ay isang halimaw lang. Noon, nang gumawa siya ng isang pambihirang tagumpay, gumamit siya ng mga taon upang kalkulahin ang mga unit, hindi upang maging tumpak, ito ay 100 taon. Ang mga makakalusot sa Black Dragon Pagoda ay talagang pambihira. Kabanata 1878 nawawala. Junior Brother Yezuan, pwede ka bang umalis? Sabi ni Yuan Lai. Talagang sincere si Senior Kuya Yuan Lai, sige sasamahan na kita. Tumango si Yezuan bilang kasiyahan, pagkatapos ay bumangon. Okay, ang galing. Tuwang-tuwa si Yuan Lai, nang walang kahit katiting na hinala. Pagkatapos ng lahat, 10 araw na siyang nakatitig kay Yezuan, at hindi kakaiba ang kinikilos ng huli. Bukod dito, siya ay isang tunay na emperador ng unang ranggo. Hindi kaya niya mapagaling si Yezuan. Bagamat nakalusot si Yezuan sa ika-30 palapag ng Black Dragon Pagoda, ang Black Dragon Pagoda ay isa lamang itim na dragon, paano may kukumpara ang lakas ng pakikipaglaban nito sa Demon Cultivator?
Gayunpaman, ang hindi niya alam ay na-promote din ang kaharian ng nagwawasak sa mundo na Ghost Dragon sa ikawalong ranggo na half-step true venerable sa panahong ito. 20 antas na hamon, walang kwenta. Habang si Yuan Lai ay tumalikod at ihahatid na sana si Ye Zuan upang lisanin ang Black Dragon Academy sa pamamagitan ng Secret Passage, ang world-destroying Ghost Dragon ay biglang tinawag ni Ye Zuan, at ang dalawa ay mabilis na nagsanib. Pamatay na estado. Pinapatay ng apoy si He Longbo. Hindi umimik si Ye Zuan, ibinuko lang ang kanyang bibig at nag-spray. Ang nakakapasong hininga ng dragon ay dumaan kaagad sa likod ni Yuan Lai, na nagsunog ng kanyang puso ng dragon hanggang sa abo. Hindi akalain ni Yuan Lai na aatakihin siya ni Ye Zuan, lalo pa na magkakaroon ng lakas si Ye Zuan na patayin siya sa ilang segundo. Kung alam niya ang resulta ng mas maaga, siya ay gumawa ng aksyon 10 araw na nakalipas at pinilit si Ye Zuan na umalis. Nakakalungkot na nawalan siya ng asawa at nawalan ng hukbo. Hindi lang para sa Dragon Soul ni Ye Zuan, kundi para din sa tagapagtanggol ni Ye Zuan, at napatay siya sa isang iglap. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Sa isip ni Ye Zuan, isa pang system prompt ang tumunog. Hindi talaga nagamit ng suntok ngayon ang lahat ng kanyang lakas, kung hindi ay masusunog ang buong katawan ni Yuan Lai at maging abo. Matapos mamatay si Yuan Lai, mabilis na nagwala si Ye Zuan at kinuha ang kanyang katawan at ang Chen Kun Ring. Sa Chen Kun Ring, maliban sa Long Yuan, walang kaluluwa ng dragon, at wala ng iba pa. Para sa kanyang katawan, direktang itinapon ito ni Ye Zuan sa planting space at hinayaan si Megatron na magsagawa ng soul search. Kakaiba, bakit kakaiba ang alaala ng lalaking ito, mabubura ba? Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at nag-isip. Dahil ang Yuan Lai na ito ay ang especially iyan ng White Dragon Hall na nakalusot sa Black Dragon Academy, kung gayon ay dapat mayroong isang mahalagang alaala, ngunit si Yuan Lai ay wala nito, kaya dapat itong burahin. Isang misteryosong tao ang nagbigay sa kanya ng mga tagubili na i-recruit ako o patayin. Ginamit niya ang salitang black and white bilang isang lihim na koneksyon ng code. Sino ang misteryosong taong ito? Hindi mahulaan ni Ye Zuan. Kasi, mukhang nahanap ng misteryosong tao si Yuan Lai, at pagkatapos ay nagbigay ng task pagkatapos ng koneksyon, kaya hindi alam ni Yuan Lai kung sino ang misteryosong tao. Bilang isang resulta, ang clue ay nasira. Mukhang kailangan kong mag-ingat. Kapag namatay si Yuan Lai, parehong mapapansin ng White Dragon Temple at ng Black Dragon Cult. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Nang siya ay sumali sa Black Dragon Academy, nag-condense din si Ye Zuan ng isang piraso ng Life Jade at inilagay ito sa kung saan, at tiyak na mayroon din si Yuan Lai. Kapag namatay siya, siguradong maaakit niya ang atensyon. Laminggalinga si Ye Zuan saglit, pagkatapos ay mabilis na tumawid sa kawalan at umalis. Hindi bale. Anyway, hindi talaga ako pumayag, kahit na dumating ang high-level na Black Dragon sect sa pinto, ibigay mo lang sa kanila ang katawan. Nag-isip sandali si Ye Zuan at pagkatapos ay nagsimulang magpatuloy. Triple Black Dragon Stream, medyo marami ang mga kaluluwa ng dragon dito. Ang nakakasira ng mundo na Ghost Dragon ay nagsasama ng napakaraming pinakamataas na kalidad na kaliskis ng dragon. Dapat may mga Dragon Souls na pumupunta sa pinto sa sarili nilang initiative, di ba? Tamang-tama, ito ay eksakto sa kanyang nahulaan. Matapos pumasok ang World Extinguishing Ghost Dragon sa Triple Black Dragon Stream, ito ay parang isang malaking magnet. Kapag ito ay gumalaw, ang mga kaluluwa ng dragon ay kikilos din kasama nito, at sila ay tumangay patungo sa kanya. Wala pang isang araw, 3 kaluluwa ng dragon ang dumating sa pinto. Sok sok sok, ito ay Azteg. Ang ikatlong batis ng itim na dragon ay ganito. Kung pupunta ka sa ika-4 na batis ng itim na dragon at ang ika-5 batis ng itim na dragon, hindi ba't Azteg? Nanliit ang mga mata ni Ye Zuan. Sa kanyang kasalukuyang lakas, talagang walang problema na tumakbo ng laganap sa Triple Black Dragon Stream. Gayunpaman, pagkatapos ng kamatayan ni Yuan Lai, mas maraming especially iyan ng White Dragon Palace ang pumasok sa Black Dragon Stream. Triple Black Dragon Stream, biglang maraming tao. Si Ye Zuan, na naghahanap ng mga kaluluwa ng dragon sa Ye Zuan at nanghuli ng mga dragon, Bone Dragon, at Blood Dragon, ay biglang naramdaman na may mali.
May hawak siyang magic weapon na gawa ng Black Dragon Sect sa kanyang kamay, at naramdaman niya ang kinaroroonan ng mga kalapit na disipulo ng Black Dragon Sect. Ginamit ito ni Yuan Lai para maabutin siya. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakamahina sa buong Triple Black Dragon Stream. Sa oras na ito, nakita ni Yezuan ang isang malaking bilang ng mga disipulo sa loob ng palasyo na papalapit sa kanya gamit ang parang radar na magic weapon na ito. Ang mga taong ito, natatakot ako na ang mga taong pumupunta dito ay hindi mabuti. Bahagyang pinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata, nag-iisip sa kanyang puso. Ang kanyang posisyon ay hindi isang shortcut sa 4 na layer na Black Dragon Stream, bakit napakaraming tao ang pumupunta sa kanya? Dapat may nakakalito. Ang mga taong ito ay marahil ang mga especially iyan na nakalusot sa Black Dragon Sect mula sa White Dragon Palace. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Bagamat imposibleng maging 100% sigurado, si Yezuan ay 70% sigurado. Bagamat si Yuan Lai ay pinatay niya noong araw na iyon, si Yuan Lai ay isa lamang unang ranggo na tunay na emperador, at ang kanyang lakas ay hindi masyadong malakas. Gayunpaman, ang lakas ng mga taong ito na sumugod ay dapat na mas mataas kay Yuan Lai, kung hindi, paano sila ipapadala ng White Dragon Palace? Kung may mataas na antas na tunay na emperador, si Yezuan ay matatapos. Ngayong nasa Black Dragon Cult na ako, parang wala na akong mapagkakatiwalaan. Ano ang dapat kong gawin? Maingat na nag-isip si Yezuan sa kanyang puso. Mukhang hindi lubos na mapagkakatiwalaan sina Zhang Lao, Pan Hong, at ang deputy leader na si Hu Feng. Ang Black Dragon Holy Envoy Feng Bihan, lubos na nagtitiwala si Yezuan, pagkatapos ng lahat, hindi na kailangang gumawa ng mapait na palabas sa White Dragon Palace. Kahit na sina Zhang Lao at Pan Hong ay may kaugnayan sa nahulog na Feng Bihan, hindi sila pinagkakatiwalaan ni Yezuan. Ilang oras na ang nakalipas, nakalusot siya sa Black Dragon Pagoda ng Outer Palace at naging apprentice ng pinuno ng Black Dragon Sect, ngunit si Hu Feng ang tumanggap nito sa ngalan niya. Hindi pa rin lubos na makapaniwala si Yezuan kay Hu Feng, ang deputy leader ng Black Dragon Sect. Natatakot ako na ang buong Black Dragon Cult ay ganap na makapaniwala. Natatakot ako na ang pinuno lamang ng Black Dragon Cult. Ang Black Dragon Cult at ang White Dragon Temple ay mortal na magkaaway, kaya imposibleng maging ang pinuno ay isang especially iya, di ba? Hindi makapaniwala ang iba, magiging self-reliant ako. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso na patungo siya sa Quadruple Black Dragon Stream. Doon, kahit papaano ang mga dragon, Bone Dragon at Blood Dragon ng totoong antas ng emperador ay maaaring pigilan ng mga yapak ng mga taong ito. Ngunit mayroon siyang isang streamer na invisibility cloak, ang mga walang buhay na dragon na ito, at iba pa, ay hindi dapat mahanap siya. Sa kanyang pagpunta sa ika-4 na antas ng Black Dragon Stream, ang mga disipulo ng Black Dragon Academy na papunta sa kanya ay hindi napigil ang tumigil. Hoy, bakit pumunta ang batang iyon sa 4-layer Black Dragon Stream? Ang batang ito ay talagang nanliligaw kay kamatayan. Sa tingin mo ba kung kaya mong hamunin ang napakaraming antas, maaari kang pumunta sa ika-4 na layer ng Black Dragon Stream. Huwag kang mamatay, bilasan mo. Hindi, nawala siya, at hindi siya mahanap ng magic weapon. Paano ito posible? Paano makakatakas ang isang half-step true venerable sa espesyal na search magic weapon ng Black Dragon Cult? Kabanata 1899, sinaktan ng silangan ng kanluran. Bago nabigla ang grupong ito ng mga tao, nagsuot si Yezuan ng streamer invisibility cloak, kaya iniwasan niya ang pagsubaybay sa magic weapon. Ang streamer invisibility cloak na ito ay lubhang kapaki-pakinabang, pagkatapos ng lahat, ito ay isang pangatlong antas na magic weapon, at ito ay nagkataon lamang na lumitaw ngayon, na nalutas lamang ang agarang pangangailangan ni Yezuan. Maaaring ayusin ang streamer invisibility cloak na ito. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Mayroon pa siyang 3 devouring point na ginagamit niya bilang backup, kung minsan ang pagbabalik sa oras ay hindi magagamit, at kung sakaling masira ang clone, maaari lamang niyang gamitin ang devouring point upang muling buhayin ang clone. Ding, matagumpay na naayos ang streamer invisibility cloak. Tumunog ang isang prompt ng system. Sa hinaharap, ang kakayahan ni Yezuan sa pagtatago ay magiging mas mahusay. Sa katunayan, sa paggamit ng streamer invisibility cloak,
maaari siyang magpatuloy na manatili sa Triple Black Dragon Stream, ngunit napakaraming tao sa Triple Black Dragon Stream na ito, na hindi nakakatulong sa pagkilos. At siya ang shortcut sa Fourfold Black Dragon Stream, na nagpapaisip sa kabilang partido na pupunta siya sa Quadruple Black Dragon Stream. Gayunpaman, kung may mag-isip tungkol dito, si Yezuan ay nasa larangang ito lamang, nangangahas ba siyang pumunta sa Quadruple Black Dragon Stream? Hindi pwede. Nagkataon lang na nawala ang kinaroroonan ni Yezuan, napakaraming tao ang nag-isip na ang pagpunta sa Quadruple Black Dragon Stream ay isang pagkukunwari lamang, at tiyak na mananatili si Yezuan sa Triple Black Dragon Stream, o kahit na makakatakas pabalik sa Quadruple Black Dragon Stream. Ang trick na ito ay tinatawag na Southeast Strike West. Ang Quadruple Black Dragon Stream, kahit man lang ang combat power ng True Emperor level, sa kasalukuyang kaharian ni Yezuan, sa totoo lang medyo mahirap makapasok. Gayunpaman, mayroon siyang isang streamer na invisibility cloak, at kapag nakatagpo siya ng isang malakas, siya ay magiging invisible, at kung siya ay mahina, gagawin niya ito. Sumunod, nahalo siya sa Fourfold Black Dragon Stream, kung papayagan siyang manatili ng isang buwan, siguradong mawawalis niya ang Quadruple Black Dragon Stream. Yezuan, nasaan ka ngayon? Nang si Yezuan ay nanatili sa Fourfold Black Dragon Stream, isang mensahe ang biglang dumating mula sa isang tao. Ito ay, ang luma. Elder Zon, nasaan ako? Nagtaas ng kilay si Yezuan. Si Elder Zon ay hindi nagkusa na magpadala sa kanya ng mensahe noon, ngunit ngayon ay tila kakaiba na tanungin siya kung nasaan siya sa isang kritikal na oras. Elder Zon, may problema ba? Retorikang tanong ni Yezuan. May gustong makakita sa iyo. Sumagot si Elder Zon, nagsasanay ka ba sa Black Dragon Stream? Panipi, magkano? Ang tanong na ito ay bahagyang natigilan kay Yezuan, at sumagot, Triple Black Dragon Stream. Panipi, sa iyong lakas, hindi dapat magkaroon ng anumang problema sa Triple Black Dragon Stream, ngunit maaari kang bumalik kapag may oras ka. Sabi ni Elder Zon, mabuti, tumango si Yezuan. Bagamat ito ay ilang salita lamang ng dialogo, habang iniisip ito ni Yezuan, mas nagiging mali ito, at ngayon ay tinatawagan siya pabalik, hindi ba't itinapon niya ang kanyang sarili sa lambat. Nagkataon lang, dapat may mamantika. Elder Zon, maaaring isa rin itong especially iya mula sa White Dragon Hall na nakalusot sa Black Dragon Sect, ngunit hindi ko inaasahan na ang White Dragon Hall ay nakalusot ng lubusan. Hindi makapaniwala si Yezuan, ngunit hindi siya nag-abala sa pakikitungo sa kabilang partido, kaya nag-upgrade muna siya. Bigyan mo pa siya ng ilang oras, hindi pa banggitin ang mga True Emperor Masters na iyon, kahit na ang Black Dragon Academy ay dumalaw lamang sa Jupiter River sa unang araw, kailangan siyang Year-Okon sa ilalim ng kanyang mga paa. Oras, unti-unti, ding, ang host ay nakalusot, at ito ay kasalukuyang isang second-grade half-step True Venerable. Isa-isa, tumunog ang system prompt, at ang kaharian ni Yezuan ay patuloy na umuunlad, mula sa first-grade half-step True Venerable na kakapasok lang sa Fourfold Black Dragon Stream, hanggang sa third-grade half-step True Venerable. Kasabay nito, ang bilang ng pinakamataas na antas ng kaliskis ng dragon na pinagsama ng world-destroying Ghost Dragon ay umabot na sa 500 milyon, at maging ang Dragon Soul ay nakakolekta ng higit sa 100 sa kanila. Panahon na para sa pagpatay. Nanliit ang mga mata ni Yezuan, at nakagawa na siya ng plano sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, babalik siya sa Triple Black Dragon Stream upang isa-isang bunutin ang mga koko ng White Dragon Hall. Wow! Bumukas ang Void Gate, pumasok si Yezuan, at hindi nagtagal ay bumalik sa Triple Black Dragon Stream. Patayin, magsimula. Pagkabalik, mabilis niyang hinubad ang streamer na invisibility cloak, tumambad sa sarili, at saka pinagmasdan ang mga galaw ng magic weapon. Sa sandaling ito, may 6 na tao na papalapit sa kanya. Tinatayang lahat sila ay mula sa White Dragon Palace, tingnan muna natin ang iyong lakas. Napaisip si Yezuan sa kanyang puso, at pagkatapos ay binati siya. Gamit ang search magic weapon, mahusay niyang inilipat ang posisyon at tinipon ang lahat ng 6 na tao. Sa paghusga mula sa bilis ng paggalaw ng 6 na taong ito, tinatansya na silang lahat ay nasa middle level na True Emperors, marahil ay nasa ika-4 na ranggo na True Emperors,
at ang kanilang lakas ay hindi mahina. Nakakalungkot na si Yezuan sa oras na ito ay hindi nila kayang pukawin. Ang pagsira sa Ghost Dragon sa mundo, ang matagal nang nawawalang pagpatay ay dumating, patayin sila. Hindi umimik si Yezuan, direktang sumanib siya sa world-destroying Ghost Dragon, at pagkatapos ay binati siya. Pinagsasama-sama ang napakaraming kaliskis ng dragon at kaluluwa ng dragon, ang lakas ng Ghost Dragon na sumisira sa mundo ay nakakatakot na, at hindi masyadong mahirap patayin ang mga henyong ito. Nahanap na, ang mga nasa gitnang antas na True Emperors ay napakasaya nang makita nila si Yezuan, ngunit sa susunod na sandali, isang bangungot ang dumating. Pamatay na estado, assassination ay, sa isang iglap, direktang pinatay ni Yezuan ang isang tao sa likod, at pagkatapos ay ibinuka ang kanyang bibig. Patayin ang Black Dragon Wave. Boom! Ang suntok na ito ay ang buong pag-atake ni Yezuan, na agad na pinatay silang tatlo, at ang anggulo ay napakaangkop, tanging ang dibdib lamang ng tatlong taong ito ang natangay, at ang mga ulo at singsing ng Chenkon ay naroon pa rin. Pagkatapos nilang mamatay, mabilis na pumunta si Yezuan para kunin ang kanilang mga katawan. Thought, maraming kaluluwa ng dragon, maraming mapagkukunan ng dragon. Hindi napigilan ni Yezuan ang pagtawa, pero sa ngayon, may tatlo pang hindi neresolba. Nang makita nilang tatlo na pinatay ni Yezuan ang kanilang kasama sa isang iglap, agad silang natakot at tumalikod at umalis. How dare you pumatay sa kapwa mo disipulo? Tanong ng isa sa kanila. Kayong mga labi ng White Dragon Palace, sa tingin ninyo ay may tatago ninyo ito sa aking mga mata. Malamig na sumangot si Yezuan, at sunod-sunod na inani ang buhay ng tatlong taong ito. Ang anim na Chenkun Ring ay nagbigay daan kay Yezuan na makakuha ng marami, at nagdagdag ng 100 kaluluwa ng dragon. Para sa mga bangkay ng anim na taong ito, itinapon pa rin sila ni Yezuan sa planting space upang hanapin ang kaluluwa ni Megatron. Oo naman, ang anim na taong ito, tulad ni Yuan Lai, ay inutusan ng misteryosong tao at ipinadala upang arestuhin siya. Sino ang misteryosong lalaking ito? Matandang lalaki ba ito? Tumaas ang kilay ni Yezuan, at hindi niya maiwasang iugnay ang bagay na ito kay Old Zan, ito ay talagang nagkataon lamang. Siyempre, si Elder Zan ay maaaring nasa ibaba rin tulad ng anim na taong ito, kaya ang tunay na mataas na antas ng especially iya ay nasa antas man lang ng Black Dragon Holy Envoy. Kahit sino pa yan, talagang ilalabas kita sa huli. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso, isinuot niya ang streamer invisibility cloak at nagpas siyang magtago ng isang araw, at pagkatapos ay linisin ito. Pagkaraan ng isang araw, hinubad ni Yezuan ang streamer invisibility cloak, at pagkatapos ay muling nalantad sa paghahanap ng mahiwagang armas ng kaaway. Sa pagkakataong ito, 5 lamang sila, ngunit ang isa sa kanila ay tila isang mataas na ranggo na True Emperor. Talagang madyugo, pero walang nagtataka na napakaraming True Emperors ang nananatili sa Triple Black Dragon. Stream. Labis na nagulat si Yezuan sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang iwasan ang mataas na antas na True Emperor at patayin muna ang iba pang 4 na middle level na True Emperors. Tulad ng kahapon, hinikayat niya ang mga taong ito, at pagkatapos ay ginamit ang Void Eye upang maiwasan ang mataas na antas na True Emperor na iyon at lumaban sa likod ng iba pang 4. Kabanata 1,900 Dragon Soul Inheritance. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Isang serye ng mga prompt ng system ang tumunog. Ang 4 na middle level True Emperors ay muling pinatay ni Yezuan, at pagkatapos ay mabilis na sinuot ni Yezuan ang streamer invisibility cloak at nawala ng walang bakas. Napakaraming tao ang namatay, kaya dapat alam din ito ng misteryosong tao sa White Dragon Palace, di ba? Naisip ni Yezuan sa kanyang puso na nakahanap lang siya ng lugar na mapagtataguan. Lumipas ang isa pang araw, nagpakita siya muli, at pagkatapos ay pinatay ang mga especially iya ng White Dragon Palace na humahabol sa kanya. Sa ganitong paraan, araw-araw, ang kaharian ni Yezuan ay bumagsak, at ang bilang ng pinakamataas na kalidad na kaliskis ng dragon na isinama ng mapangwasak sa mundo na Ghost Dragon ay tumaas din ng malaki. Sa oras na ito, ang kaharian ni Yezuan ay isa ng rank 5.5 step True Venerable, at ang mga kaliskis ng dragon na pinagsama ng mapangwasak na Ghost Dragon ay umabot na sa 900 milyon, at mayroong libu-libong mga kaluluwa ng dragon.
Ngayon si Yezuan, kahit na makatagpo siya ng isang mataas na antas na tunay na emperador, hindi siya natatakot. Sa nakalipas na ilang araw, ang White Dragon Palace ay marami ring pinigilan, at walang gaanong tao ang humahabol at pumapatay kay Yezuan. Dahil, sa mga disipulo ng Inner Palace ng Black Dragon Academy, kakaunti ang nakalusot sa semi-holy level. Sa dinami-dami ng patay, paanong hindi alam ng mga nakatataas? Matapos muling pumatay ng ilang tao si Yezuan, pumunta siya sa 4th Black Dragon Stream upang ipagpatuloy ang pagkolekta ng mga kaluluwa ng dragon. Sa malapit na sitwasyong ito, ang paniniwala sa iyong sarili ay hari. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos pumasok si Yezuan sa Quadruple Black Dragon Stream. Hindi, upang maging tumpak, ito ay noong ipinatawag ni Yezuan ang mapanirang mundo na Ghost Dragon pagkatapos pagsamahin ang 1 bilyong pinakamataas na kalidad na kaliskis ng dragon. Muling yumanig ang buong Black Dragon Stream. Anong nangyari? Nilingan ni Yezuan at ng iba pang mga disipulo ng Black Dragon Academy ang kanilang mga ulo upang tingnan at nalaman na ang Epic Enter ay nasa lugar kung saan matatagpuan ang ikalimang layer ng Black Dragon Stream. Ayan, anong nangyari? Bago pa ito maisip ni Yezuan, may madilim na liwanag na nagmumula sa avenue, at isang aura na pamilyar kay Yezuan ang kumalat. Ang hininga ng kamatayan. Okay, napakalaking kaluluwa ng dragon. Si Yezuan ay natakot. Kahit na ang lahat ng mga kaluluwa ng dragon na nakolekta niya noon ay pagsamasamahin, mas mababa pa rin ito sa 1% ng kaluluwa ng dragon. Sa sandaling ito, ang kaluluwa ng dragon na ito ay biglang lumusab at direktang nakapasok sa katawan ng multong dragon na sumisira sa mundo. Dati, maraming kaluluwa ng dragon ang nakagawa nito, ngunit sa pagkakataong ito, dumating ang napakalaking alon, ngunit nahuli si Yezuan. Magandang pagkakataon. Sa isip ni Yezuan, ang 5 salitang ito ang pumasok sa isip ko. Ang pinakamahalagang bagay ay ang napakalaking dragon na kaluluwang ito ay hindi na kailangang pinuhin pa ng mapangwasak sa mundo na Ghost Dragon, at ito ay agad na sumanib sa Dragon Soul sa mundo destroying Ghost Dragon. Mga kabataan, pagkatapos, isang matandang boses ang tumunog sa isipan ni Yezuan. Sino? Sinong nagsasalita? Nanginginig ang katawan ni Yezuan. Sino ang nagpapadala ng boses sa kanya? I am the world-destroying black dragon in your mouth. Alam ko na ang itim na dragon na ito ay pinaamo mo, kaya direkta ko itong ipinadala sa iyo. Nang marinig ito, natakot si Yezuan, at nagmamadaling sinabi sa kanyang isipan, ang itim na dragon na sumisira sa mundo, hindi ka ba nahulog? Ito nga ay isang katotohanan na ito ay bumagsak, ngunit ang mga tao mula sa Dragon Slaying Alliance ay hindi nakuha ang aking Dragon Soul. Ang iyong pininunoon ay ang natitirang kaluluwa lamang. Ang tunay na Dragon Soul ay tumutukoy sa aking pinakamataas na Dragon Soul. World Destruction Black Dragon sabi. Supreme Dragon Soul. Nagtatakang tanong ni Yezuan. Sa ikalimang layer ng Black Dragon Stream, ito man ay Dragon o Bone Dragon, o Blood Dragon, lahat sila ay nasa pinakamataas na antas. Ang mga ito ay talagang kontrolado ng aking Supreme Dragon Soul. Ito talaga ang mga kaliskis ng dragon ko, mga buto ng dragon, at dugo ng dragon ng buhay ko. Ang mga tao sa Black Dragon sect mo ay pinangalan ng Supreme. Itinaas ni Yezuan ang kanyang mga kilay, at sinabi sa kanyang puso, ang mga kaliskis ng dragon ng aking buhay ay tila isang antas na mas mahusay kaysa sa pinakamataas na kalidad na kaliskis ng dragon, tama ba? Bina, ang dahilan kung bakit ako nagpunta dito ay dahil ang itim na dragon mo ay may aura na katulad ko, baka magkalahi tayo, sabi ng itim na dragon na sumisira sa mundo. Parehong lahi, ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata, ang mapangwasak sa mundo na Ghost Dragon at ang itim na dragon na sumisira sa mundo ay dapat ituring na iisang lahi. Gayunpaman, ang hindi kailanman iisipin ng World Extinguishing Black Dragon ay ang World Extinguishing Ghost Dragon ay sumulong lamang upang maging World Extinguishing Ghost Dragon sa pamamagitan ng pagsasama ng kanyang mga kaliskis ng dragon. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong lahi ito. Wala akong alaala ng mana noong ipinanganak ako, at sa wakas ay lumaki ako, ngunit napatay ako ng Dragon Slayer Alliance. Napabuntong hininga si Heilong. Kung walang heritage memory, paano ito posible? Hindi masyadong naniniwala si Yezuan. Ngayon sa kaharian na ito,
anumang walang kamatayang halimaw na basta-basta dumating ay magkakaroon ng minanang mga alaala. Ang itim na dragon na sumisira sa mundo ay napakalakas, imposibleng hindi. Pagkatapos, mayroon lamang isang paraan para sabihin na ang legacy na memorya ng World Destruction Black Dragon ay seliado na. Sinasabi ng outside world na marami kang nagawang pinsala, kaya binuo mo ang Dragon Slaying Alliance, sabi ni Yezuan. Oo, marami akong naging pinsala, ngunit wala akong magagawa, dahil hindi ko mapigilan ang bakas ng pagkasira ng mundo sa aking katawan. Sa bawat pagsabog nito, halos masira ang mundo at masira ang mundo. Ako lang ang ligtas at maayos. Muling bumantong hininga ang itim na dragon. Ito ba ang tanda ng pagkalipol? Bulong ni Yezuan. Binata, ang kaluluwa ng dragon na iyon ay ngayon lamang ay naglalaman ng aking panghabambuhay na kaluluwa ng dragon, at ipinasa ko sa iyo ang imprint ng mundo. Ang mga salitang, pagsira sa mundo Black Dragon, ay natakot kay Yezuan. Ipinasa sa kanya ang marka ng pagkalipol. Ding, nakuha ng World Extinguishing Ghost Dragon ang World Extinguishing Mark. Ding, naiintindihan ng mapangwasak ng mundong Ghost Dragon ang kakayahan ng divine power na sumisira sa mundo. Dalawang system beep ang tunog. Naramdaman ito ni Yezuan para sa kanyang sarili at natuklasan ang kakayahan ng pagsira sa mundo. Ang banal na kapangyarihang ito na sumisira sa mundo ay ang pag-atake na automatikong pumuputok ng itim na dragon na sumisira sa mundo, kaya hindi sinasabi na ito ay makapangyarihan. Gayunpaman, mayroong isang downside dito. Maaaring aktibong gamitin ang makawasak na banal na kapangyarihang ito, ngunit automatiko itong gagamitin tuwing 3 araw. Kung hindi ka mag-iingat, sasabog ka sa sarili mong mga tao. Sa kabutihang palad, ang automatikong gumamit ng kapangyarihang sumisira sa mundo ay ang Ghost Dragon na sumisira sa mundo, hindi si Yezuan, kung hindi ay magiging miserable si Yezuan. Tungkol naman sa skill ng Black Dragon Wave na pumapatay ng apoy ng World-Destroying Ghost Dragon, nagbago rin ito, at ang advanced na level ay naging World-Destroying Roar. Kahit na ang mga pangalan ng iba pang mga kasanayan ay hindi nagbago, ang kanilang kapangyarihan ay lubos na napabuti matapos ang imprint ng World Destruction ay pinagsama. Pakikipagsapalaran, talagang isang pakikipagsapalaran. Sa kabutihang palad, mayroon akong silid upang lumaki, kung hindi, ito ay magiging kahabag-habag. Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Sa espasyo ng pagtatanim, siya ang master, at ang kaharian ng Maltong Dragon na sumisira sa mundo ay hindi kasing lakas ng peak period ng itim na dragon na sumisira sa mundo, kaya hindi dapat ganoon kalakas ang pag-atake ng divine na sumisira sa mundo. Sa kasong ito, kakayanin pa rin ito ni Yezuan. Actually, matagal na kitang napapansin. Pwede mo namang ilagay sa isang lugar, kaya dapat kaya mong harapin ang problema ng Mark of Extinction. Ang pagsabog ng World Destruction Mark ay tataas sa pagpapabuti ng kaharian, at ang oras ng bawat pagsiklab ay mapapalawig din. Kapag naghintay ka hanggang mamaya, kung maaari mong master ang World Destruction Mark, kung gayon ang iyong lakas ay magiging napakalakas. Hoy, hindi ko pa rin mahawakan noon, kaya nagdulot ng sakuna. Paulit-ulit na bumantong hininga ang itim na dragon na sumisira sa mundo.